come, Your Highness, in numbers and weapons far greater than our own. I have no interest in prisoners. Kill them all. Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang buong The Chronicles of Narnia Fantasy Film Series ang mapapanood nyo mga Tagalog recap sa video na ito mga ka-chill. Mula sa The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe, The Chronicles of Narnia, Prince Caspian, at The Chronicles of Narnia, The Voyage of the Dawn Treader. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Janine Villanueva, Joff Pascual, Jacob De Guzman, Aljane Amor from Taguig with her mom Liza Maguyo, Brian Obilo from San Fernando, Pampanga, CCTV footage from Bohol, Emma Pedril from Sultan Kudarat, Hilario Basas from Croatia, John Neil Hortolano from Davao City, Jorens Rico from Pagbilao, Quezon, Jorem Celeste Guapo from Alcantara, Cebu, Kapanday TV from Canlaon City, Maria del Zaragoza from Samar City, Prince Wesley Lopez from Pasig City, Rafi Desen from Labangon, Cebu City, Reden Pinesalo from Cebu City, Venus Agsalog family from Isabela, at Vincent Araojo from Calauan, Laguna. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa isang gabi ng air raid sa London. May mga eroplanong Aleman na nagbabagsak ng bomba sa lungsod. Sa loob ng bahay, nakatanaw sa bintana si Edmund Pevensie habang nagniningning ang mga searchlight at putok ng anti-aircraft sa madilim na langit. Habang nakatayo siya sa bintana, biglang lumapit ang kanyang ina, hinayla siya palayo, at sinabihan siyang huwag lalapit. Palapit na ang mga bomber sa lugar nila kaya nagdesisyon ang pamilya na lumikas agad. Tumakbo sina Peter, Lucy, at Susan kasama ang kanilang ina para iligtas ang kanilang sarili. Pero naalala ni Edmund na naiwan ang litrato ng kanilang ama sa loob, kaya bumalik siya para kunin ito. Sinubukan siyang pigilan ni Peter, pero nakapasok na si Edmund, kaya sinundan niya ito. Pero sa mismong sandaling yun, isang bomba ang bumagsak sa kanilang bahay kaya napilitan silang magtago sa ilalim ng kitchen cabinet. Nakaligtas silang dalawa, at sinermonan ni Peter si Edmund dahil sa pagiging pasaway at hindi pakikinig. Pinakalma naman sila ng kanilang ina, at kinabukasan, nagtungo silang lahat sa istasyon ng tren. Pansamantalang titira ang mga bata sa bahay ni Professor Kirk. Malungkot silang nagpaalam sa kanilang ina at sumakay na sa tren. Tahimik lang silang nakaupo habang nagsisimula ang mahabang biyahe. Bumaba sila sa isang liblib na lugar na parang walang katao-tao. Naguguluhan sila dahil alam ng professor na darating sila, pero wala ni isang sumando sa kanila. Habang nakatayo silang naguguluhan, may dumating na karwaheng may sakay na babae, si Mrs. Macready. Tinanong niya kung iyon na lang ba lahat ng gamit nila bago sila isinakay pabalik sa bahay. Pagdating nila sa bahay ni Professor Kirk, kitang-kita ang laki ng bahay sa probinsya. Pagkapasok pa lang nila, agad na nagpaliwanag si Macready ng mga patakaran. Ayaw ng professor na siya ay istorbohin, kaya bawal ang sigawan, bawal gamitin ng mali ang dumbwaiter, at habang si Susan ay muntik nang hawakan ang isang estatwa, sumigaw si Macready at sinabing bawal hawakan ang mga historical artifact. Pagkatapos noon, iniwan na sila para makapag-ayos ng gamit. Pumunta ang mga bata sa kani-kanilang kwarto. Nakikinig si Peter sa balita tungkol sa digmaan sa radyo, pero pinatay ito ni Susan. Pumunta sina Peter at Susan kay Lucy, na umiiyak habang nakahiga sa kama. Pinakalma nila siya, sinabing matatapos din ang gyera at makakauwi rin sila. Pero biglang sumabat si Edmund, sinabing baka wala na silang bahay pagbalik nila.
Pinagalitan siya ng magkapatid dahil sa pagiging negatibo. Pagkatapos noon, kanya-kanya na silang ginagawa at naging tahimik ang lahat. Tinuturuan ni Susan ang iba ng isang lengguwahe, pero halatang nababoring na silang lahat. Kaya nagsuggest si Lucy na maglaro na lang sila, at nagmungkahi ng tagu-taguan. Nagsimulang magbilang si Peter, at dali-daling tumakbo ang bawat isa para magtago. Pumasok si Susan sa loob ng isang malaking kahon, habang si Edmund naman ay nagtago sa likod ng kurtina, sakto habang papalapit si Lucy para magtago rin doon. Sinabihan siya ni Edmund na humanap na lang ng ibang taguan dahil nandun na siya. Kaya tumakbo si Lucy at naghanap ng ibang pwesto. Napansin niya ang isang malaking aparador na natatakpan ng puting tela. Inalis niya ang tela at pumasok sa loob para magtago. Para hindi siya makita, naglakad siya papunta sa dulo ng aparador at tinakpan ang sarili gamit ang mga coat. Pero habang lumalalim siya sa loob, napansin niyang parang napunta na siya sa isang lugar na puno ng yelo. Lumakad si Lucy sa bagong lugar na ito na tila hindi pamilyar. Habang iniikot niya ang paligid, bigla siyang may narinig na mga yabag na papalapit kaya natakot siya. Paglingon niya, nakita niya ang isang fawn, isang nilalang na kalahating tao, kalahating kambing. Nagkatinginan sila at parehas silang nabigla. Nagtago ang fawn sa likod ng puno, habang si Lucy naman ay nagtago sa likod ng poste. Lumabas si Lucy at lumapit sa kanya. Pinulot niya ang kahon na nahulog ng fawn, at lumabas na rin ito mula sa kanyang pinagtataguan. Inabot ni Lucy ang kahon sa kanya at tinanong kung nagtago ba siya dahil sa kanya. Nauutol itong sumagot at sinabing ayaw lang niyang takutin siya. Nagtanong si Lucy kung ano siya, at sinabi ng fawn na isa siyang fawn. Inakala naman ng fawn na isa siyang duwendeng walang balbas, pero sinabi ni Lucy na isa siyang batang babae. Nagulat ang fawn na may tao sa lugar na yun at tinanong kung anong ginagawa niya sa Narnia. Sagot ni Lucy, galing lang siya sa aparador, pero nalito ang fawn. Nang tanungin ni Lucy kung ano ang Narnia, sinabi ng fawn na ang lugar na kinaroroonan nila, kasama ng lahat ng nasa paligid, ay Narnia. Nagpakilala ang fawn bilang Tumnus at tinanong si Lucy kung gusto nitong magmeryenda sa bahay niya. Nag-alinlangan si Lucy dahil gusto na niyang bumalik, pero mapilit si Tumnus, may cake at matatamis daw. Sinabi pa ni Tumnus na hindi araw-araw nakakahanap siya ng kaibigan, kaya pumayag na rin si Lucy. Pumunta sila sa bahay nito, at habang tumitingin si Lucy sa paligid, napansin niya ang larawan ng ama ni Tumnus. Ikinwento ni Lucy na ang kanyang ama ay kasalukuyang nasa digmaan. Ikinwento rin ni Tumnus na ang kanyang ama ay nakipaglaban din noon, pero sinabing matagal na yon. Napansin ni Lucy na ayaw ni Tumnus sa nyebe, kaya pinaalala niya ang masasayang bagay gaya ng ice skating, snowball fight, at Pasko. Pero sabi ni Tumnus, wala nang Pasko sa loob ng 100 taon at matagal na raw taglamig ang nararanasan nila. Umupo sila ni Lucy at nagsimulang magtsaa habang nag-uusap. Pagkatapos, kumuha ng plote si Tumnus at nagsimulang tumugtog. Habang tumutugtog siya, unti-unting lumitaw ang mga anyo ng kabayong tumatakbo sa apoy. Nagulat si Lucy at napatingin dito. Maya-maya, may umatungal na leyon mula sa apoy kaya nabitawan niya ang kanyang tasa. Pagkamulat niya, madilim na. Tumayo siya at naisip na baka nag-aalala na ang kanyang mga kapatid. Nakita niya si Tumnus na nakaupo sa sahig, umiiyak. Nilapitan siya ni Lucy at tinanong kung anong nangyari. Sinabi ni Tumnus na isa siyang masamang nilalang dahil kinidnap niya si Lucy. Inutusan daw sila ng White Witch na dalhin sa kanya ang sinumang taong makita nila. Pinapaalala ni Lucy na magkaibigan sila kaya hindi dapat niya itong gawin. Dinala siya ni Tumnus palabas ng bahay at tumakbo sila pabalik sa lugar kung saan sila unang nagkita. Sinabi ni Tumnus na siya ang pinakaunang tunay na kaibigan niya sa loob ng 100 taon, sabay iyak at pamamaalam. Tumakbo si Lucy pabalik sa aparador at biglang bumalik siya sa loob ng bahay. Sumigaw siya at tinawag ang mga kapatid niya, sinabing ayos lang siya, pero si Peter ay kasalukuyan pa ring nagbibilang. Sinita siya ni Edmund na magtago na agad dahil mahuhuli sila. Saktong pumasok si Peter sa kwarto at nagbiro na parang hindi raw nila naiintindihan ang laro. Dumating din si Susan, masaya dahil akala niya siya ang nanalo. Naguguluhan si Lucy at sinabing matagal na siyang nawala, parang ilang oras na raw. Nagpunta silang lahat sa aparador para tingnan ito, pero wala silang nakita kundi ang likod lang nito. Tinukso siya ni Edmund at sinabing guni-guni lang daw niya iyon. Ipinaliwanag ni Lucy na totoo ang nakita niya at hindi siya nag-iimbento, pero sinabihan siya ni Susan na tigilan na ang kwento. Patuloy pa ring tinutokso ni Edmund si Lucy, kaya pinagalitan siya ni Peter. Sumagot si Edmund, sinabing hindi siya ama ni Peter, bago siya umalis. Sinundan siya ni Susan para pakalmayan, at sumunod din si Peter. Naiwang mag-isa si Lucy, malungkot na isinara ang pinto ng aparador dahil walang naniwala sa kanya.
Kinagabihan, kumuha si Lucy ng kandila at tahimik na pumunta sa kwarto kung saan naroon ang aparador. Nakita siya ni Edmund habang naglalakad sa dilim, kaya sinundan niya ito. Nakita niyang pumasok si Lucy sa kwarto, kaya sumunod siya at tinawag ang pangalan nito, pero wala roon si Lucy. Pumasok din siya sa loob ng aparador, umaasang makikita niya ito. Habang lumalakad siya sa loob, unti-unti niyang napansin ang mga dahon at puno. Pagkalabas niya sa kabilang dulo, nakita niya ang mundong puno ng yelo, nasa Narnia na rin siya. Nagsimula siyang tawagin si Lucy, sinasabing naniniwala na siya sa kanya, pero wala pa ring sagot. Habang naglalakad siya, may biglang dumaan na karwahe at natambush siya sa lupa. May isang duwende na bumaba sa karwahe, at nang makita siya ni Edmund, agad siyang tumakbo, pero mabilis siyang nahuli ng duwende. Inihiga siya nito at parang papaluan na sana siya, pero biglang lumabas ang isang babae at pinigilan ito. Tinawag siya ng babae na, Son of Adam, at tinanong kung anong ginagawa niya doon. Sinabi niyang sinusundan lang niya ang kapatid niya. Naintriga ang babae at tinanong kung ilan sila. Sinabi niyang 4 silang magkakapatid. Inanyayahan siya ng babae na maupo sa tabi nito sa karwahe at tinanong kung gusto ba niyang uminom. Nang pumayag si Edmund, nagpatulo ng kaunting potion ang babae sa lupa, at biglang lumitaw ang isang baso ng mainit na inumin. Tinanong siya ng babae kung gusto niya ng makakain, at humiling si Edmund ng Turkish Delight. Ginawa rin ito ng babae sa parehong paraan kung paano niya ginawa ang inumin. Ipinakita niya ang bahay niya, na nasa pagitan ng 2 bundok, at sinabing siya ang reyna ng Narnia. Wala siyang sariling anak, at ngayon na nakita niya si Edmund, parang bagay raw ito maging prinsipe, at balang araw, hari. Ikinwento naman ni Edmund na may nakilala raw ang kapatid niya na ang pangalan ay Mr. Tumnus. Tinanong siya ng babae kung maaari niya ring dalhin ang mga kapatid niya, dahil ang isang hari ay dapat may mga tagapaglingkod. Sumang-ayon si Edmund, at sinabihan siya ng reyna na bumalik muna ngayon at magkikita raw silang muli. Pinanood ni Edmund habang umaalis ang puting karwahe, at ilang sandali lang, lumabas na rin si Lucy. Nang makita niya si Edmund, natuwa siya dahil nakapasok din ito sa Narnia. Ikinwento ni Lucy na galing siya kay Tumnus at hindi alam ng White Witch ang pagkikita nila, kaya ayos lang daw ang lahat. Tinanong siya ni Edmund kung paano sila makakalabas dahil sobrang lamig. Sabay silang lumabas sa pamamagitan ng aparador. Pagbalik nila, agad pumunta si Lucy sa kwarto nila at ginising sina Peter at Susan para sabihin na nakita rin ni Edmund ang lugar. Tinanong ni Peter si Edmund kung totoo bang nakita niya ang phone. Pero hindi ito inamin ni Edmund. Sinabi ni Lucy na hindi naman sila magkasama roon at sa kanya napagtanto na hindi niya alam kung paano nakarating doon si Edmund. Kaya tinanong niya ito kung anong ginawa niya. Sumagot si Edmund na nagbibiro lang daw siya at nakikisakay lang sa kwento ni Lucy, at walang totoo sa likod ng aparador. Nang marinig ito, labis ang sakit ng loob ni Lucy at tumakbo siyang umiiyak. Paglabas niya sa kwarto, nasalubong niya si Professor Kirk. Niyakap niya ito habang umiiyak. Dumating si Mrs. McCready at sinigawan ang mga bata dahil sa ingay. Nang makita niya ang propesor, agad siyang humingi ng paumanhin. Sinabi naman ni Professor Kirk na kailangan ni Lucy ng mainit na tsokolate. Dinala siya ni Mrs. McCready. Humingi ng tawad sina Peter at Susan kay Professor Kirk para sa pagkaabala sa study room. Ikinwento nila ang tungkol sa teorya ni Lucy na may ibang mundo sa likod ng aparador, at tila interesado ang propesor. Nagulat sila sa reaksyon nito, at tinanong ni Susan kung naniniwala ba siya. Sinabi ng professor na oo, at dapat din daw silang maniwala, dahil magkakapamilya sila. Kinabukasan, naglalaro ang mga bata ng baseball sa labas. Nang maampus ni Edmund ang bola, tumama ito sa bintana at nabasag pati isang vase sa loob ng bahay. Pumanhik silang lahat para tingnan ito, pero narinig nila si Mrs. McCready na papalapit para alamin ang nangyari. Agad silang nagtakbuhan para magtago at si Edmund ang nanguna sa kanila papunta sa aparador. Pumasok silang lahat at bigla na namang napunta sa Narnia, pati sina Peter at Susan. Sa wakas, nakita na rin nila ang Narnia. Humingi ng tawad si Peter kay Lucy at tinawag na sinungaling si Edmund. Nagmungkahi si Susan na bumalik na lang sila, pero sinabi ni Peter na si Lucy ang dapat magdesisyon. Nagsuggest si Lucy na puntahan si Tumnus para makilala rin siya ng lahat. Kumuha si Peter ng mga coat mula sa aparador, at nagsimula silang maglakad sa nyebe. Pagdating nila sa bahay ni Tumnus, sira ang pinto. Agad na tumakbo si Lucy sa loob at nakita niya na wasak ang buong bahay, nagkalat ang mga baso at tasa.
Nalungkot si Lucy at nagtanong kung sino ang may gawa ng ganito. Nakapulot si Peter ng isang papel at binasa ito. Si Tumnus ay naaresto dahil sa mataas na pagtataksil laban kay kagalang-galang na kamahalan Jadis, Reyna ng Narnia, dahil sa pakikipagkaibigan sa mga kalaban at pakikitungo sa mga tao. Pagkarinig nito, sinabi ni Susan na dapat na silang bumalik, pero nag-aalala si Lucy kay Tumnus. Sinabi niya na siya ang tinutukoy sa papel, at dahil sa kanya kaya nahuli si Tumnus, kaya kailangan nila itong tulungan. Sumang-ayon si Peter, pero pinaalala ni Edmund na kriminal si Tumnus. Habang nag-uusap sila, may narinig silang tila huni ng ibon, kaya lumabas sila. Bigla silang nakarinig ng mga yabag. Nagdikit-dikit sila sa takot, pero isang beaver lang pala. Sinubukang haplasan ni Peter ang beaver, pero nagsalita ito. Natawa si Lucy habang gulat na gulat si Peter. Tinawag ng beaver si Lucy sa pangalan niya at inabot ang panyo ni Tumnus. Sinabi ng beaver na ibinigay ito ni Tumnus habang siya ay inaaresto. Sinabi rin niyang dapat silang umalis sa lugar na iyon para makapag-usap ng mas ligtas. Tumakbo siya papasok sa kakahuyan. Nag-alinlangan si Susan sa ideya ng pagsunod sa isang beaver na nagsasalita, pero matapos ang saglit na diskusyon, sumunod na rin silang lahat kay Mr. Beaver. Dumating sila sa bahay nito, kung saan nakatira siya kasama si Mrs. Beaver. Masayang-masaya itong sumalubong sa kanila at sinabing hindi niya akalaing aabutin pa niya ang araw na ito. Pumasok silang lahat, at habang naghahanda ng pagkain, tinanong ni Lucy kung may magagawa sila para matulungan si Tumnus. Sinabi ng mga beaver na mahirap siyang iligtas mula sa kapangyarihan ng White Witch, pero mabuting balita raw, bumabalik na si Aslan. Tinanong ni Edmund kung sino si Aslan, at nagtawanan ang mga beaver dahil hindi niya ito kilala. Pero nang makita nilang wala ni isa sa mga bata ang may alam tungkol kay Aslan, napagtanto nilang lahat ay walang kaalam-alam. Ipinaliwanag ni Peter na ito ang unang beses nilang napunta sa lugar na ito, kaya wala talaga silang alam tungkol dito. Sinabi naman ni Mr. Beaver na si Aslan ang tunay na hari ng Narnia, at ngayon ay nagsisimula ng matupad ang Propecia. Nang napansin nilang walang kaalam-alam ang mga bata tungkol sa Propecia, ipinaliwanag ng mga beaver na sinasabi sa hula na kapag may 2 anak ni Adan at 2 anak ni Eva na nakaupo sa mga trono ng Cair Paravel, magwawakas na ang pamumuno ng witch, at si Aslan ang muling mamumuno sa Narnia. Ipinunto nila na ang pagbabalik ni Aslan at ang pagkakaaresto kay Tumnus ay nangyayari dahil sa kanila, sila ang tinutukoy sa Propecia. Tumayo si Susan at sinabing hindi sila ang tamang tao para dito, kaya kailangan na raw nilang umalis. Sabi ng mga beaver, hindi sila basta-basta pwedeng umalis, at sumang-ayon si Lucy, sinabing kailangan nilang tulungan si Tumnus. Pero sabi ni Peter, wala na ito sa kanilang mga kamay. Tinawag niya si Edmund, pero doon lang nila napansin na wala na siya. Nagulat silang lahat, pero kalmado si Mr. Beaver at tinanong kung nakapunta na ba si Edmund sa Narnia dati. Napagtanto niyang naimpluwensyahan na ito ng White Witch. Agad silang tumakbo papunta sa kastilyo ng White Witch at nakita nilang pumapasok si Edmund. Tinawag siya ni Lucy, at muntik nang habulin ni Peter pero pinigilan siya ni Mr. Beaver. Sinabi nitong ginagamit lang si Edmund bilang pain para mahuli silang lahat. Gusto ng witch na patayin sila para mapigilan ang pagtupad ng Propecia. Sinisi ni Susan si Peter sa nangyayari, at nagumpisa silang magtalo. Pinutol ito ni Mr. Beaver at sinabing ang tanging makakatulong kay Edmund ngayon ay si Aslan. Kaya sinabi ni Peter na dalhin sila ni Mr. Beaver kay Aslan. Sa loob ng kastilyo, nahuli si Edmund ng isang lobo. Tinanong siya nito kung bakit siya naroon. Sinabi ni Edmund na nakilala niya ang Reyna sa gubat at inanyayahan siyang pumunta. Nang malaman ng lobo na tao si Edmund, humingi ito ng paumanhin at dinala siya sa Reyna. Umupo si Edmund sa trono, pero agad ding tumayo nang dumating ang Reyna. Sa unay kalmado itong binati siya, pero bigla siyang sumigaw at nagalit dahil hindi niya nadala ang mga kapatid niya. Ipinaliwanag ni Edmund na dinala naman niya sila kalahating daan at nasa bahay sila ng mga beaver. Nang marinig ito ng witch, kumalma ito at sinabihan ang duwende na dalhin si Edmund palayo. Tinawag niya ang lobo at iniutos na gawin na ang kinakailangan. Agad na nagtungo ang mga lobo sa bahay ng mga beaver. Agad namang naghanda ang mga ito kasama ang 3 bata. Kinuha ang mahahalagang bagay at nagmadaling tumakas. Nang sirain ng mga lobo ang pinto, agad silang gumapang sa isang lungga at tumakbo sa isang lagusan.
Napansin ito ng mga lobo at sinundan sila. Lumabas ang mga beaver at mga bata sa isang lugar kung saan maraming hayop ang naging yelo. Tinanong ni Peter kung anong nangyari roon, at isang Zorro ang lumitaw mula sa likod at nagsabing ganyan ang nangyayari sa sino mang sumuwi sa reyna. Sinabi rin nito na wala ng oras at kailangan nilang magtago. Paglabas ng lobo mula sa lagusan, nagtatago na ang mga bata at ang mga beaver sa isang puno, ang Zorro lang ang naiwan. Noong una, itinanggi nito na may nakita siyang tao, at sinabing imposibleng totoo iyon. Pero nang tinangka siyang saktan, nagsinungaling siya at sinabing nagtungo sa hilaga ang mga tao. Pinakawalan din siya pagkatapos. Kinagabihan, nagtipon ang grupo sa paligid ng apoy. Inalagaan ng mga beaver ang sugat ng Zorro, pero kailangan na nitong umalis para mangalap ng mas maraming kakampi para kay Aslan. Masiglang tinanong ng mga beaver kung nakita na ba niya si Aslan at kung ano ang itsura nito. Sinabi ng Zorro na ang itsura ni Aslan ay gaya ng lahat ng kwento na narinig nila. Nagpaalam ito sa mga bata. Tinawag niya si Peter na hari at sinabi na kailangan sila sa laban kontra sa witch. Pero sagot ni Peter, hindi siya naroon para sa digmaan, ang gusto lang niya ay makuha ang kapatid niya. Sinabi ng Zorro na hindi nila kayang labanan ang digmaan nang wala sila. Samantala, sa kastilyo ng White Witch, nakakulong si Edmund, may kadena sa kanyang paa. May narinig siyang nagsalita sa tabi niya, tinanong kung pwede bang sa kanya na lang ang pagkain kung hindi niya ito kakainin. Ibinigay ni Edmund ang pagkain. Fon pala ang kasama niya, si Tumnus. Tinanong ni Edmund kung siya si Tumnus, at sinabing parang kapatid siya ni Lucy dahil magkapareho sila ng ilong. Habang nag-uusap sila, biglang bumukas ang pintuan ng kulungan. Dumating ang White Witch kasama ang mga kawal. Hinailan niya si Edmund gamit ang kwelyo ng kanyang damit at sinabing hinalughog na ng kanyang mga sundalo ang bahay ng mga beaver, pero wala raw doon ang mga kapatid nito. Hiniling ng witch na sabihin niya kung nasaan ang mga ito, pero hindi niya alam. Kaya tinaas ng witch ang kanyang sibat para saktan si Edmund. Agad niyang sinabi na narinig niya silang pinag-uusapan si Aslan, kahit hindi niya alam kung nasaan ito. Iniutos ng White Witch na palayain si Tumnus at sinabi sa kanya na si Edmund ang nagsumbong kaya siya naaresto. Pagkatapos nito, lumabas siya ng kulungan kasama ang kanyang mga sundalo, iniwan sina Edmund at Tumnus sa loob. Nagpatuloy naman ang grupo sa kanilang paglalakbay at narating nila ang isang lugar malapit sa ilog. Sabi ni Mr. Beaver, sa kabila lang ng ilog naninirahan si Aslan. Samantala, inilabas na si Edmund mula sa kulungan. Pag-akyat niya, nakita niyang nagyelo na si Tumnus. Dinala siya sa karwahe at naupo sa ilalim ng White Witch habang umaandar ito. Sa parehong oras, sina Lucy, Peter, Susan, at ang mga beaver ay naglalakad papunta sa ilog nang marinig nila ang paparating na karwahe. Agad silang nagtakbuhan para magtago, iniisip na ito ang White Witch. Nagtago sila sa ilalim ng malaking bato at nakita nila ang anino ng isang lalaki sa itaas nila, pero hindi sila napansin. Nang umalis ang lalaki, gusto na sanang lumabas ni Peter para silipin, pero sinabi ni Mr. Beaver na siya na lang ang titingin. Lumabas si Mr. Beaver at makalipas ang ilang sandali, bumalik siya para sabihing ligtas na, hindi iyon ang White Witch. Paglabas ng mga bata mula sa taguan, nakita nila ang Father of Christmas. Nagtaka si Susan kung paano siya naroon gayong wala namang Pasko sa Narnia. Sinabi ng Father of Christmas na nagbabago na ang lahat simula nang dumating sila, at paparating na si Aslan. Isa-isa niyang inilabas ang mga regalo para sa kanila, isang punyal at gamot na kayang magpagaling ng anumang sugat para kay Lucy, isang pana at mahiwagang tambuli para kay Susan, at isang kalasag at espada para kay Peter. Sinabi niyang hindi ito laruan kundi mga kasangkapan na dapat gamitin ng may pag-iingat. Binanggit din niya na matatapos na ang taglamig. Sumakay na siya sa kanyang karwahe at sumigaw, "Mabuhay si Aslan." Bago umalis, sumigaw naman ang mga bata at ang mga beaver ng "Maligayang Pasko." Habang papalayo siya, napagtanto ni Peter na kapag natapos na ang taglamig, magsisimulang matuno ang yelo, kaya sinabi niyang kailangan na nilang umalis agad. Nag-aalangan si Susan, pero pinilit ni Peter na umalis na sila. Pinangunahan sila ni Mr. Beaver habang naghanap ng yelong hindi madaling mabasag. Bigla na lang may lumitaw na mga lobo mula sa itaas at nagsimulang habulin sila. Lumitaw din ang mga lobo sa harap nila. Nahuli si Mr. Beaver at tinakot ang mga bata. Hinugot ni Peter ang kanyang espada, pero patuloy ang mga lobo sa paglapit at pagbibigay ng babala. Natakot si Susan at sinabing ibaba na lang ni Peter ang kanyang espada. Sa sandaling iyon, naisip ni Peter na basagin ang yelo.
Ipinagdiin niya ang kanyang espada sa yelo, at nagsimulang mabiyak ito. Tinulak ng tubig ang yelo na kinatatayuan nila papunta sa mas matibay na bahagi. Lumabas ang mga bata at ang mga beaver mula sa tubig at nakarating sa matigas na yelo. Pero napansin ni Peter na ang hawak lang niya ay ang coat ni Lucy, wala si Lucy. Nangamba silang lahat at nagsimulang hanapin siya, pero bigla siyang sumulpat mula sa likod, tinatanong kung may nakakita ng coat niya. Laking ginhawa ng lahat at agad siyang niyakap. Pinangunahan na sila ulit ng mga beaver sa kagubatan habang patuloy ang paglalakad nila, namamangha sa unti-unting pagdating ng tag-init. Samantala, sa kampo ng Reyna, ibinagsak ng mga lobo ang Zorro sa kanyang harapan at sinabing siya ang taksil. Humingi ng tawad ang Zorro at nagsabing, "Your Majesty," at inakala ng witch na siya ang tinutukoy kaya pinagsabihan niya itong tigilan ang pang-uuto. Pero nilinaw ng Zorro na si Edmund ang tinutukoy niya. Pagkarinig nito, tinaas ng Reyna ang kanyang sibat para saksakin ang Zorro, pero biglang nagsalita si Edmund at sinabing narinig niya ang tungkol sa isang batong mesa at isang hukbo. Nagpasalamat ang White Witch kay Edmund, pero tuloy pa rin niyang sinaksak at pinagyelo ang Zorro. Samantala, narating na ng grupo ang isang kampo kung saan nakita nila ang mga tropa ng mga centaur, mga kalahating kabayo at kalahating tao. Lumakad sila sa gitna ng mga ito, at hinugot ni Peter ang kanyang espada. Sinabi niya sa isa sa kanila na naroon sila para kay Aslan. Lahat ng sundalo ay lumuhad, at mula sa isang tolda, lumabas ang isang leon. Siya pala si Aslan. Yumuko ang mga bata bilang paggalang sa hari. Binati sila ni Aslan at tinanong kung nasaan ang ikaapat, si Edmund. Sinabi ni Peter na nadakip na ito at narito sila para humingi ng tulong kay Aslan para mailigtas ang kapatid nila. Tinanong ni Aslan kung paano ito nangyari, at inamin ni Mr. Beaver na nagtaksil si Edmund. May isa sa tropa na nagsalita, sinabing siya rin ay minsang nagtaksil, pero nanatiling nakatuon si Aslan sa pagliligtas kay Edmund. Ilang sandali pa, nag-uusap sina Aslan at Peter nang sila lang sa gilid ng bangin. Sinabi ni Aslan na may iligtas nila si Edmund at lalaban sila sa White Witch. Ngunit nag-alinlangan si Peter sa gyera, hindi siya sigurado kung siya nga ang pinaniniwalaan ng mga taga-Narnia. Binigyan siya ni Aslan ng lakas ng loob at mga salitang pampatibay. Samantala, si Edmund ay nakatali sa puno at may busel sa bibig. Palakad-lakad ang duwende sa paligid niya habang tinatakot siya. Sa kampo naman, sina Lucy at Susan ay nagtampisaw sa ilog habang nagtatawanan. Biglang lumitaw ang dalawang lobo at tinakot sila. Agad na tinunog ni Susan ang tambuli, at si Peter, nang marinig ito, ay agad tumakbo patungo sa kanila, bitbit ang kanyang espada. Pagdating niya, nakita niyang napapalibutan nina Lucy at Susan ang mga lobo. Sinubukan siyang takutin ng mga ito, pero biglang lumitaw si Aslan at hinuli ang isa sa mga lobo. Ang isa ay umatake kay Peter, pero nasaksak niya ito. Pagkatapos nito, pinakawalan ni Aslan ang isang lobo at iniutos sa kanyang tropa na sundan ito. Dahil dito, ginawaran ni Aslan si Peter bilang Knight of Narnia. Ang lobo na nakatakas ay siyang nagdala sa tropa ni Aslan diretso sa kampo ng White Witch. Narinig ng witch ang kaguluhan at lumabas para makita na patay na ang lahat ng tauhan niya, at ang duwende ay nakatali sa halip na si Edmund. Galit siyang pinutol ang tali ng duwende, pero umalis na lang na hindi ito pinapatay. Lumabas si Peter mula sa isang tolda at nakita si Edmund na nag-uusap kay Aslan sa itaas ng bangin. Dumating din sina Lucy at Susan at nakita rin si Edmund. Masayang tinawag siya ni Lucy, pero pinigilan siya ni Peter na hintayin muna. Lumapit sina Aslan at Edmund sa kanila, at sinabi ni Aslan na huwag nang pag-usapan ang nakaraan. Pagkatapos nito, iniwan niya si Edmund sa piling ng kanyang mga kapatid. Masayang niyakap nina Lucy at Susan si Edmund. Sinabihan naman siya ni Peter na magpahinga. Kinabukasan habang kumakain ng almusal, sinabi ni Peter na dapat umalis na silang tatlo dahil ipinangako niyang paprotektahan sila para sa kanilang ina. Nagkaroon sila ng pagtatalo, at tumanggi si Edmund na umalis. Tumayo si Susan at sinabing mag-e-ensayo na lang siya. Susan at Lucy ay nagsasanay, habang sina Edmund at Peter naman ay nag-e-ensayo gamit ang espada habang nakasakay sa kabayo. Habang abala silang lahat sa pag-e-ensayo, dumating ang White Witch. Naroon siya upang makipagkita kay Aslan. Sinabi niya kay Aslan na may isang taksil sa kanila, at ayon sa batas ng Narnia, ang mga taksil ay pag-aari niya. Inaangkin niya si Edmund. Agad namang hinugot ni Peter ang kanyang espada, pero paulit-ulit na binalaan sila ng White Witch na masisira ang buong Narnia kung hindi nila susundin ang mga batas. Hiningi ni Aslan na makausap siya ng sarilinan, at pumasok sila sa isang tent.
Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na sila. Sumakay sa karwahe ang White Witch, at inanunsyo ni Aslan na binitawan na ng witch ang kanyang pag-angkin sa anak ni Adan. Nagsigawan sa tuwa ang lahat, ngunit napansin ni Lucy na malungkot si Aslan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, narinig ni Lucy si Aslan na naglalakad sa labas. Ginaising niya si Susan, at tahimik silang sumunod sa kanya. Napansin sila ni Aslan at tinanong kung bakit sila gising pa. Nakiusap silang makalakad kasama niya, at pumayag naman siya. Pero pagkalipas ng ilang sandali, sinabi ni Aslan na kailangan na niyang maglakad mag-isa. Pagdating niya sa kampo ng White Witch at ng kanyang mga sundalo, tahimik siyang naglakad sa gitna nila. Behold, the great lion. Bind him! Inutusan ng White Witch ang mga tauhan niya na ahitin si Aslan, kaya nagsimula silang putulin ang kanyang makapal na mane. Lahat ng ito'y pinanood ni na Lucy at Susan mula sa malayo. Sinabi ng White Witch kay Aslan na hindi siya makapagliligtas ng kahit sino sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga tauhan at ipinahayag na bukas, tuluyan na nilang sasakupan ang Narnia. Pagkasabi niyon, sinaksak niya si Aslan. Patay na si Aslan. Nagulat at napaiyak sina Lucy at Susan. The great cat is dead! Prepare your troops for battle! Nang umalis na ang lahat, lumapit sila sa katawan ni Aslan. Kinuha ni Lucy ang kanyang panggamot na likido at sinubukang gamutin si Aslan, pero sinabi ni Susan na huli na ang lahat. Napaiyak silang dalawa habang yakap ang katawan ni Aslan. Bigla, may mga daga na dumating at pinutol ang mga lubod sa katawan niya. Nagpasya si Susan na umalis na sila, pero ayaw ni Lucy na iwan si Aslan. Biglang umihip ang hangin, at napansin ni na Lucy at Susan na may mensaheng dala ang mga dahon sa hangin. Kaya naghintay sila. Ang mga dahon ay lumipad papunta sa kampo at pumasok sa tent ni Peter dala ang masamang balita. Be still, my princes. I bring grave news from your sisters. Nagkagulo sa buong kampo habang hinahanap si Aslan, pero hindi siya makita. Sinabi ni Edmund kay Peter na pamunuan na nila ang labanan, pero nag-aatubili si Peter. May isa sa mga sundalo ang nagsabing kailangan nilang lumaban para kay Aslan. Kaya tumungo na sila sa digmaan, si Peter ang nangunguna. They come, Your Highness, in numbers and weapons far greater than our own. Numbers do not win a battle. No. Mula sa kabilang panig, dumating na rin ang hukbo ng White Witch. I have no interest in prisoners. Kill them all. Inutusan ni Peter ang mga ibon na simulan na ang pag-atake. Nagbitbit ng malalaking bato ang mga ibon at inihulog ito sa hukbo ng White Witch. Kasunod nito, sumugod na rin ang hukbo ni Peter, at nagsimula na ang digmaan. For Narnia! And forever! Samantala, nagpasya na ring umalis sina Lucy at Susan. Pero nang sila'y tatayo na, narinig nila ang isang pagkalas ng bato. Paglingon nila, nakita nilang nabiyak na ang bato kung saan nakahiga si Aslan, at wala na ito roon. Nalitaw sila, pero maya-maya lang, muling nagpakita si Aslan. Masayang niyakap siya ni na Lucy at Susan, at tinanong kung paano ito nangyari. Ipinaliwanag ni Aslan na nakabalik siya dahil ayon sa sinaunang batas, kung ang isang inosenteng nilalang ay kusang loob na ayalay ang sarili kapalit ng isang taksil, mababasag ang bato at mababaligtad ang kamatayan. Ikinwento nila kay Aslan ang nangyayaring digmaan, kaya pinasakay niya sila sa kanyang likuran at nagmadaling umalis. Sa gitna ng labanan, lalong tumitindi ang gulo.
Sumali na rin sa labanan ang White Witch. Nakita ito ng isa sa mga sundalo ni Peter kaya agad siyang tumakbo papunta sa kanya, pinapatay ang mga tauhan niya sa daan. Nabagsak sa kabayo si Peter matapos tamaan ng palaso sa kanyang armor. Nakita niyang patungo sa White Witch ang sundalo, pero bago siya makalapit, nakaiwas ang witch at sinibat siya, dahilan para ito'y maging yelo. Samantala, dinala ni Aslan sina Lucy at Susan sa kastilyo ng White Witch. Doon, fan ng mga nilalang na ginawang bato. Isa na rito si Thomas, na agad nakita ni Lucy. Napaiyak siya, pero lumapit si Aslan at hinangahan ito. Muling nabuhay si Thomas at nakita si Lucy. Nagyakapan sila. Lumapit na rin si Susan. Isa-isang binuhay ni Aslan ang mga nilalang at sinabi sa kanila na kailangan nilang tumulong kay Peter. Sa gitna ng digmaan, nalalamangan na ang hukbo ni Peter. Nakita ito ni Edmund kaya sumali siya sa laban. Hinarap niya ang White Witch at nabasag niya ang sibat nito, pero sinaksak siya at bumagsak. Nakita ito ni Peter, kaya galit siyang sumugod sa White Witch at naglaban sila. Bigla namang lumitaw si Aslan mula sa itaas ng bangin, kasama sina Lucy, Susan, at ang mga nilalang na iniligtas niya. Sabay-sabay silang sumabak sa digmaan. Nasugatan si Peter sa labanan nila ng White Witch. At nang siya'y malapit ng mapatay, tumalon si Aslan at tinapos ang White Witch. Pagkatapos nito, lumapit silang lahat kay Edmund na nakahandusay. Kinuha ni Lucy ang kanyang panggamot na likido at tinuluan ang bibig ni Edmund. Ilang saglit pa, bumangon ito. Nagyakapan silang magkakapatid sa saya at ginhawa. Ibinuhay ni Aslan ang mga frozen na tropa. Tumakbo si Lucy at ginamo ang mga sugatan. Pagkatapos ng lahat ng ito, itinanghal ang apat bilang mga bagong pinuno: Queen Lucy the Valiant, King Edmund the Just, Queen Susan the Gentle, at King Peter the Magnificent. Long live King Peter! Long live King Edward! Long live Queen Susan! Long live King Lucy! Dumating na ang oras para umalis si Aslan. Sinabi ni Thomas kay Lucy na magkikita pa silang muli sa tamang panahon. 15 taon ang lumipas. Matatanda na ang apat na magkakapatid at sakay sa mga kabayong humahabol sa isang USA. Habang tumatakbo, nadaanan nila ang poste ng ilaw. Ang unang nakita ni Lucy nang pumasok siya sa Narnia. Parang panaginip lang ang lahat, pero nagpatuloy sila sa paglalakad. Maya-maya, napansin nilang bumalik na sila sa loob ng bahay ni Professor Kirk. Walang oras ang lumipas mula nang sila'y umalis. Binuksan ng professor ang pinto at tinanong kung anong ginagawa nila roon. Sabi ni Peter, hindi ito paniniwalaan ng professor kahit ikwento nila. Pero inabot siya ng professor ng isang prutas at sinabing tikman niya ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Lucy sa wardrobe. Pero wala na roon ang Narnia. Sinabi ni Professor Kirk na sinubukan na rin niya noon, pero wala na rin siyang nakita. Ngunit tiniyak niya kay Lucy, babalik sila roon sa oras na hindi nila inaasahan. Sabay silang lumakad palayo. Sa isang gabi sa Narnia na walang kahit isang ulap sa langit, habang may eclipse ng buwan, sa loob ng isang madilim at nakakakilabot na kastilyo, isinilang ng Lady Protectress na si Prunaprismia ang kanyang anak na lalaki. Sa dulo ng pasilyo, dinala ni General Glozell ang masayang balita sa asawa ni Prunaprismia, ang Lord Protector na si Mirez. Agad namang inutusan ni Mirez si Glozell na ipagpatuloy ang dating utos, patayin si Prinsipe Caspian, ang tunay na tagapagmana ng trono ng Narnia, ika-10 sa linya mula kay Caspian I, o si The Conqueror, na siyang nanguna sa pagsakop ng mga Telmarine sa Narnia. Daan-daang taon na ang nakalipas, pero hindi papayag ang tapat at mapagmahal na propesor ni Caspian na si Dr. Cornelius. Agad niyang ginaiseng si Caspian mula sa kanyang pagkakatulog at pinapasok ito sa kanyang aparador, na ang likod pala ay may lihim na lagusan. Isang malinaw na pagtukoy sa ibang aparador sa ibang mundo na nagbukas din ng sikreto at kakaibang daan. Pagkasara pa lang ni Caspian ng pinto ng aparador, biglang pumasok si Glozell kasama ang ilang lalaking may mga crossbow. Pinaputukan nila ang kama ni Caspian na wala na palang laman, at ang resulta ay puro balahibo ng gansa ang lumipad sa ere. Mabilis na tinulungan ni Cornelius si Caspian na magbihis para sa isang mahabang paglalakbay, at isinuksok sa baywang niya ang kanyang espada. Bago ito umalis,
iniabot ni Cornelius kay Caspian ang isang ginayakang ivory horn at pinayuhan siyang gamitin lamang ito sa oras ng matinding pangangailangan, at sinabing, malapit nang magbago ang lahat ng alam mo. Nakawala si Caspian mula sa palasyo at tumakbo patungo sa Shuddering Woods, habang hinahabol ni Glozell at ng kanyang grupo para sa agarang pagbitay. Ayon sa sabi ni Cornelius, hindi nila susundan si Caspian sa kagubatan lalo na sa gabi, at tama nga ito. Habang tumatakbo sa kakahuyan, nabangga si Caspian sa isang nakalaylay na sanga ng puno at nalaglag mula sa kanyang kabayo. Sinugod siya ng dalawang nilalang na hindi niya agad nakilala, mga duwende, isa ay may pulang buhok at ang isa na may itim. Habang papalapit sila, napansin ng pulang buhok na duwende ang mga tauhan ni Glozell. Agad siyang humugot ng espada at tumakbo palapit sa kanila, sabay sigaw sa kasama niyang, alagaan mo siya. Habang lumalapit ang duwendeng itim ang buhok, kinuha ni Caspian ang Toretot at bumugso ng isang malakas at mahabang tunog, bago siya tuluyang nawalan ng malay sa hampas ng duwende. Pero ang tunog ng Toretot ay tumagos sa ibang dimensyon, patungong 1942 London, kung saan si Susan Pevensey ay iniiwasan ang isang lalaking estudyante na sinusubukang makipag-usap sa kanya. Bigla siyang tinawag ng kanyang kapatid na si Lucy patungo sa Strand Underground Station. Sa loob, sa mismong platform, nakipag-away na naman si Peter, at agad na sumali si Edmund para ipagtanggol ang kanyang kapatid bago pa dumating ang dalawang home guards na sumisigaw ng, tigil na yan. At, umayos kayo, mga bata. Habang nakaupo ang apat sa isang bench sa platform, inirereklamo ni Peter ang paulit-ulit na pagturing sa kanya na parang bata, gayong isang taon pa lang ang nakalilipas ay isa siyang hiking. Pinapaalala ni Edmund na sila'y mga bata lang, at kakasabi lang ni Susan na dapat na silang tanggapin ang buhay nila sa England, nang biglang sumigaw si Lucy, nagrereklamo na parang may pumisil sa kanya. Agad na naghinalaan sina Peter at Edmund na nagpipislan lang sila. Pero napagtanto ni Susan na may mahika na nangyayari. Naghawak-hawak silang apat ng kamay, at habang dumaraan ang isang tren sa underground, unti-unting naglaho ang mga pader ng estasyon. Hanggang sa mapansin nilang hindi na sila nasa istasyon ng tren kundi nasa isang mababaw na kuweba malapit sa mabuhanging dalampasigan sa ilalim ng maliwanag na araw. Hinubad ng mga bata ang kanilang makakapal na uniforme at naglaro sa mababaw na tubig. Ngunit napaisip si Edmund, saan nga ba sila napunta? Kampante si Peter na bumalik na sila sa Narnia. Pero hindi matandaan ni Edmund na wasak na ang Narnia. Nakatingala siya ngayon sa halatang guho ng isang kastilyong itinayo sa mataas na bangin na tanaw ang dalampasigan. Umakyat ang mga bata sa bangin at siniyasat ang guho. Sa huli, lahat sila ay napagtanto na ang lugar na iyon ay ang guho na ng Cair Paravel, ang mismong lugar na minsan nilang pinamunuan matapos ang isang malaking digmaan. Samantala, sa kastilyo ng Telmarine, dumating sina Glozell at ang kanyang mga tauhan na may dalang katawan na nakapatong sa isang kabayo. Sabik si Mirez na makumpirma kung patay na si Caspian. Pero pinigilan siya ni Glozell at ipinakita sa kanya na hindi si Caspian ang bangkay kundi isang nilalang na ibang-iba, ang pulang buhok na duwende na hamarang kay Glozell sa kagubatan, walang ibang armas kundi espada, na para sa tao ay parang mahabang kutsilyo lang. Nagsimula ang isang mainit na pagpupulong ng mga maharlika, kung saan iginiit ni Lord Sopuspian na hindi dapat pagkatiwalaan si Mirez. Pumasok si Mirez at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkalit. Doon ay hinarap niya ang mga paratang nina Lords Sidley, Dunnon, at Sopuspian, na nawawala si Caspian sa mismong gabing isinilang ang kanyang anak. Madaling humanap ng panibagong sisisihin si Mirez, sinasabi niyang dinukot si Caspian ng mga Narnian. Bilang pruweba, ipinapasok niya si Glozell kasama ang pulang duwende, na nakagapos at may busel. Inaakusahan niya ngayon ang mga Narnian, na akala ng lahat ng Telmarine ay matagal nang nawala, na lihim na nagpaparami, naghihintay lang ng tamang panahon para umatake. Mataas ang loob ni Mirez habang nangangakong hahanapin si Caspian at tatapusin ang sinimulan ng ating mga ninuno, kahit pa raw kailangan niyang putulin ang bawat puno sa Shuddering Woods. Balik sa Cair Paravel, napansin ni Edmund ang mga senyales ng dating pambobomba gamit ang kanyan, patunay na nilusob nga ng mga Telmarine ang Narnia. Daan-daang taon na ang nakalipas sa oras ng mga taga-Narnia. Patuloy silang nagsiyasat at natuklasan nilang hindi pa rin nabuksan ang Royal Treasure Room. Gamit ang bagong electric torch ni Edmund,
natagpuan ng magkakapatid ang 4 na ball na naglalaman ng kanilang dating mga kasuotan, sandata, at iba pang kagamitan, ngunit nawawala ang Toretot ni Susan. Nalungkot si Lucy nang marealize niya na lahat ng kaibigan nila sa Narnia ay matagal nang pumanaw. Isinuot ni Peter ang kanyang espada, kinuha ang kanyang pilak na kalasag na may pulang leon, at idineklara na kailangang alamin ng 4 kung ano ang tunay na nangyari sa Narnia, at kung ano ang nangyari sa tagal ng kanilang pagkawala. Hindi sila kailangang maghintay ng matagal. Isang maliit na bangka ang bumaba sa bunganga ng Great River, sakay ang 2 sundalong Telmarine. Kasama nila ang pulang duwende na plano nilang ihulog sa tubig, ngunit biglang may palasong tumama sa kanilang bangka. Isang galit na babae, si Susan, ang sumigaw, "Bitawan niyo siya." Agad nilang itinapon ang duwende sa tubig, at habang sumugod sina Peter at Edmund para hilahin siya, panyana ni Susan ang isa sa mga sundalo, dahilan para tumakas ang isa pa. Noong una, hindi masyadong nagpapasalamat ang duwende, hanggang sa na-realize niya na kaharap niya pala ang mga dating hari at reyna. Bilang patunay, pinayagan ni Peter ang duwende, na ang pangalan ay Trumpkin, na makipagsagupaan kay Edmund. Bagamat kailangan pa ni Edmund mag-adjust, agad niyang napatumba si Trumpkin at tinanggalan ng sandata, na nagpapatunay na totoo ang kanilang pagkakakilanlan. Maybe that horn worked after all. What horn? Samantala, malalim sa Shuddering Woods, nagising si Caspian at narinig na nag-uusap ang itim na buhok na duwendeng si Nika Brick at isang nagsasalitang badger na si Truffle Hunter tungkol sa kanyang kapalaran. Sinubukang labanan ni Caspian si Nika Brick, pero pinatahimik silang dalawa ni Truffle Hunter at kalmadong tinanong si Caspian kung sino siya. Agad namang nagpakilala si Caspian. Ang kanyang kwento, na siya'y tumatakas mula sa kanyang tiyo na malamang ay isang usurper, ay ikinatuwa ni Truffle Hunter ngunit hindi gaanong ikinumbinsi ni Nika Brick. Nagbalak na umalis si Caspian, pero pinigilan siya ni Truffle Hunter at ipinaalam ang tunay na kapangyarihan ng ivory horn na dala niya. Sa kastilyo, galit na hinarap ni Mirez si Cornelius habang hawak ang matingkad na pulang palason na nakuha mula sa katawan ng isa sa kanyang mga sundalo, at tinanong ito tungkol sa Toretot ni Reyna Susan. Alam ni Cornelius na kapalit ng buhay niya ang kaalaman niya, pero alam din niyang ginawa ni Caspian ang eksaktong inaasahan niya. Malakas niyang sinabi na naniniwala ang mga Narnian na ang Toretot ay kayang tumawag sa 4 na hari at reyna. Hindi pa rin kontento si Mirez at inutos na arestuhin si Cornelius, at si Lord Sopaspian, na napansin ang lahat ng ito, ay nagsimulang makipag-usap ng palihim kay Glozell, sa isang halatang mapanghimagsik na tono. Pero hindi siya binigyan ni Mirez ng sapat na oras para palalimin pa ang plano. Inutusan niya si Glozell na tumungo sa Beru na kasama ang ilang tauhan upang palakasin ang puwersa ni Sopaspian, na kasalukuyang nagtatayo ng tulay sa ilog. Kailangan nating mahanap si Caspian bago sila, wika ni Mirez. Saka sinabihan si Sopaspian na kailangan nitong matuto ng isang confidential na leksyon sa kasaysayan. Samantala, habang naglalayag sina Trumpkin at ang 4 na bata pataas ng ilog, ikinwento ni Trumpkin na matagal nang hindi nakikipag-usap ang mga puno, na tila iniwan na sila ni Aslan noong iniwan din sila ng mga bata, at karamihan sa mga talking beasts ng Narnia ay hindi na marunong magsalita ngayon. Sa katunayan, napilitan si Trumpkin na patayin ang isang malaking oso na muntik nang patayin si Lucy. Sa Shuddering Woods, sina Caspian, Nika Brick at Truffle Hunter ay naglakbay upang hanapin ang iba pang mga Narnian. Mas gusto sana ni Truffle Hunter na maghintay sila sa pagdating ng mga dating hari at reyna, pero nagmamadali si Caspian. Biglang naamoy ni Truffle Hunter ang isang pangkat ng Telmarine, kaya napilitan silang tumakbo para sa kanilang buhay. Pero bago pa sila mapatay, ang mga Telmarine mismo ang napatay ng isang nilalang na sobrang liit para makita, na umatake mula sa ibaba ng may nakamamatay na bilis. Biglang tumalon ang nilalang na ito mula sa mga fern sa kagubatan, nabangga si Caspian, humugat ng munting espada, at sumigaw, "Piliin mong mabuti ang huling salita mo, Telmarine." Ang nilalang na ito ay si Repichip, isang daga. Gusto sana agad patayin ni Repichip si Caspian, pero pinigilan siya ni Truffle Hunter at sinabing si Caspian ang tumugtog ng Toretot, isang revelasyon na nagpatahimik kay Repichip. Dumating naman ang isang grupo ng mga Centaur, at sinabi nilang ang Toretot ang dahilan kung bakit sila nagtipon-tipon. Sa kabilang bahagi ng gubat, iginiit ni Peter na siya ang mamuno sa kanilang lakad sa isang daan na ayon kay Trumpkin ay wala namang patutunguhan. Naghahanap kasi si Peter ng tawiran na matagal nang naglaho, dahil kinain na ng ilog ang dating landas. Biglang nakita ni Lucy sa kabila ng bangin si Aslan, ang leon na Diyos.
at hari ng Narnia, pero walang naniniwala sa kanya, dahil siya lang ang nakakakita kay Aslan. May isang pagbubukod, si Edmund. Sinabi niyang handa siyang maniwala kay Lucy ngayon, dahil, nung huli akong hindi naniwala sa kanya, mukha akong tanga. Kinagabihan, hinarap ni Caspian ang isang mainit na pagtatalo sa mga Narnian na hindi sigurado kung kaibigan ba siya o kaaway. Matapang na tinanong ni Reepichip si Nika Brick kung naaalala pa ba nito na minsan nang nagsilbi ang lahi niya sa ilalim ng White Witch. Tugon ni Nika Brick, mas pipiliin pa raw niya ang ganung pamumuno kaysa sa pamumuno ng mga Telmarine, kahit pa makipag-alyansa na lang sila. Hindi nagustuhan ito ni Truffle Hunter at sinabi niyang dapat ngay magpasalamat ang lahat na wala nang makakabuhay sa White Witch. Tinanong din niya kung handa ba si Nika Brick na ipagkanulo si Aslan. Muling nag-init ang usapan, pero sa huli, nakuha ni Caspian ang tiwala ng karamihan sa pagsasabing siya ay isang lehitimong hari, at nais niyang magdala ng kapayapaan sa pagitan ng Telmarines at mga Narnian. Dito pumasok si Glenstorm, ang pinunong Centaur, at sinabi sa lahat na ayon sa bituin at kalangitan, ngayon ang tamang panahon para sa ganitong alyansa na inaalok ni Caspian. Sa tulong ni na Truffle Hunter, ng mga Centaur, ni Reepichip at ng kanyang mga kasama, pati ng iba't ibang nilalang ng Narnia gaya ng mga Minotaur, nagkaisa silang kilalanin si Caspian bilang pinuno. Naglakbay naman sina Pevensis at Trumpkin patungo sa Ford of Beruna, pero natuklasan nilang okupado na ito ng mga tauhan ni Sopuspian at Glozell. Nagtatayo sila ng tulay, pinuputol ang maraming puno, at nagbubuo ng 4 na dambuhalang trebuchet, isang makapangyarihang kagamitang pambato ng mga bato. Napaisip sila sa kahulugan nito, at sinabi ni Susan na mukhang hindi magandang ideya na tumawid doon. Bumalik sila sa lugar kung saan nakita ni Lucy si Aslan, at tinanong siya kung saan eksaktong bahagi niya ito nakita. Habang nagtatalo pa sila, biglang bumagsak si Lucy sa ilalim ng malambot na lupa, at nadiskubre nila na ito pala ang simula ng isang bangin na maaari nilang daanan pababa upang makatawid sa ilog. Kinagabihan, gin-icing ni Susan si Lucy at tinanong kung bakit siya, si Susan, ay hindi nakikita si Aslan, samantalang si Lucy ay nakakakita. Hindi alam ni Lucy kung bakit siya lang ang nakakakita. Ibinunyag ni Susan na nasanay na siyang mamuhay sa England, at ang pagbabalik sa Narnia ay mahirap, dahil alam niyang hindi ito magtatagal. Nakatulog ang dalawang magkapatid na babae, pero sa panaginip marahil, nakita ni Lucy ang isang buhay na dryad, na matagal na nilang hindi nakita mula nang bumalik sila sa gubat na iyon, at pagkatapos ay nakita si Aslan, ngayon ay mas matangkad na kaysa dati. Sinabi lang ni Aslan sa kanya, hindi kailanman nangyayari sa parehong paraan ang mga bagay. Sa sandaling iyon, may naapakan na sanga at nagising si Lucy. Bumalik siya sa kampo, kasama ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay naglakad siya ng mag-isa, at sa tingin niya'y nakita na naman si Aslan, pero pinigilan siya ni Peter at itinuro na ang nakikita niya ay isang armadong Minotaur. Lumapit si Peter para siyasatin, pero isang binatang lalaki ang bigla siyang inatake gamit ang espada. Bago pa sila makasakitan, sumigaw si Lucy ng, tama na, dahil na-realize niyang kaibigan ang lalaki, at may kasama itong malaking grupo ng mga di mapagkakailaang Narnian. Sa gulat nila, nakita nilang magkasama ang mga Centaur, Faun, Satyr, Minotaur, Badger, at mga lobo, lahat sa iisang panig. Noong 1,300 taon na ang nakalipas, magkakaaway ang mga ito, at naroon rin ang bagong klase ng Narnian, mga dagang nagsasalita. Maaring naaalala ni Lucy na ang isang grupo ng mga daga ang siyang tumulong palayain si Aslan mula sa pagkakagapos sa Stone Table matapos ang kanyang sakripisyo. Bilang gantimpala, binigyan ni Aslan ng kakayahang magsalita ang mga daga. Doon lang napagtanto ni Peter na ang kausap niya ay si Caspian, ang prinsipe ng Telmarine na nasa pagtakas. Ngayon, sina Caspian, Peter, ang 3 pang Pevensie, si Truffle Hunter, Glenstorm, at si Reepichip, na hindi natuwa nang tawagin siyang cute ni Lucy, ay nagpakilalanan at nagsimula ng kanilang war council. Naglakbay ang kanilang pinagsanib na puwersa, kasama ang maraming Narnian, patungo sa kanilang tanggulan, ang Aslan's Howe, na itinayo sa ibabaw ng sinaunang Stone Table. Doon sinalubong sila ng tribo ni Glenstorm, at nag-erect sila ng arko ng mga espada bilang pagbati kina Caspian at sa 4 na Pevensie. Samantala sa tulay, kinukwestiyon ni Mirel si Glozell matapos ang isang pag-atake ng hindi nakilalang grupo, na sa totoo'y sina Reepichip at ang kanyang mga daga, na nagnakaw ng sapat na armas at baluti para sa 2 batalyon. Iniwan din nila ang mensaheng, tama kayong matakot sa gubat, X.
Ang X ay para kay Caspian X. Dahil dito, halos ipilit ni Mirez na pumili si Glozell ng ilang tauhan na paparusahan, na tila pagbitay, bilang dahilan sa pagkakabawas ng gamit. Pumayag si Glozell at pinili ang 3 tao. Ipinahayag naman ni Mirez na si Caspian ay isa ng traidor, o, sa madaling salita, naging Narnian, at kailangan ng Narnia ng bagong hari. Dumating sina Caspian, Peter, at ang grupo sa Aslan's House at nanirahan doon, dumaan sa arko ng espada na hawak ni Glenstorm at ng kanyang mga anak at pinsan. Pinakanaantig sina Susan at Lucy nang makita nila sa kailaliman ng House ang orihinal na stone table, na basag pa rin sa gitna, tulad ng iniwan nila ito matapos muling mabuhay si Aslan. Doon nila nakita ang mga fresko na larawan ng 4 na bata at ni Aslan, pero tila hindi na-impress si Peter at sinabing, tayo na ang bahala ngayon. Alam niyang natuklasan na sila, dahil may phone na bantay na nagsabing may nakita itong Telmarine scout sa gilid ng kagubatan bago ito agad na umalis. Ipinakita ni Peter ang kanyang plano, atakihin ang kastilyo ng Telmarine habang wala ang mga pangunahing tauhan nito, na nasa labas upang hanapin sila o upang maghanda laban sa Aslan's House. Tumutol si Caspian, sinabing wala pang nakalulusob sa kastilyo kailanman, at mas mabuti raw silang manatili kung nasaan sila. Pero hindi ito pinakinggan ni Peter. Hindi ito isang tanggulan, isa itong libingan, sagot niya, na parang sinasabing walang makatatagal sa isang siege kung walang pag-asang may dadating na saklolo, at ang pinakamainam na depensa ay ang pag-atake. Nag-iisa lang si Lucy sa pagkontra, sabi niya, dapat nilang hanapin si Aslan, imbes na isipin na ang tanging pagpipilian ay, mamatay dito o mamatay doon. Sa gabi, sinimulan ng mga taga-Narnia ang kanilang plano. Isang agila ang bumitbit kay Edmund at ibinaba siya sa tore ng kastilyo. Pagkatapos niyang pabagsakin ang bantay, ginamit niya ang kanyang sulo bilang gabay para sa iba pang mga agila na may dala sa kanyang mga kapatid at si Caspian. Samantala, si Ripechip at ang kanyang hukbo ng mga daga ay pumasok sa kastilyo sa pamamagitan ng mga imburnal, habang ang natitirang hukbo ay naghintay sa kagubatan hanggang sa mabuksan ng mga bata ang tarangkahan. Pumasok ang mga bata sa kastilyo sa bintana, at doon natuklasan ni Caspian na bihag si Cornelius. Agad siyang tumakbo para iligtas ito, habang nangakong makakarating pa rin siya sa tarangkahan sa tamang oras. Habang nakikipaglaban ang mga daga sa mga bantay at pati na rin sa isang pusa, natagpuan ni Caspian si Cornelius at nailigtas ito. Ipinaliwanag ni Cornelius na si Mirez ang pumatay sa kanyang ama. Dahil sa matinding galit, dali-daling humarap si Caspian kay Mirez habang hawak ang kanyang espada, na nagdulot naman kay Prunaprismia na itutok ang kanyang pana. Pagdating ni Susan at Peter, pinaalalahanan nila si Caspian tungkol sa tarangkahan, ngunit abala pa rin ang prinsipe sa paghahanap ng katotohanan. Inamin ni Mirez na siya ang pumatay kay Caspian IX, at dahil dito, hindi na nakilala ni Prunaprismia ang sarili niyang asawa. Nalilito at naguguluhan, bigla niyang pinakawalan ang kanyang pana at tinamaan si Caspian, dahilan para makatakbo si Mirez at matawag ang mga bantay. Samantala, aksidenteng nabitawan ni Edmund ang kanyang sulo at nasalo ito ng isang bantay. Agad siyang nakipaglaban upang mabawi ito. Habang sina Caspian, Susan, at Peter ay nakarating na sa tarangkahan upang ito ay buksan, sa wakas ay nabawi ni Edmund ang sulo at nagbigay ng senadorias upang simulan ang pag-atake ng kanilang hukbo. Sumiklab ang matinding labanan sa pagitan ng mga taga-Narnia at ng mga Telmarine, kung saan maraming mandirigma mula sa magkabilang panig ang bumagsak. Nang utusan ni Mirez ang kanyang mga tauhan na isara ang tarangkahan, isang Minotauro ang biglang sumugod upang pigilan itong magsara, habang inutusan naman ni Peter ang mga taga-Narnia na umatras. Isang Griffon ang lumipad upang iligtas si Edmund, at karamihan sa mga taga-Narnia ay nakatakas sakay ng mga kabayo. Ngunit sa sandaling iyon, tinamaan ng isang mamamana ang Minotauro at napatay ito, dahilan para tuluyang magsara ang tarangkahan at maiwan ang kalahati ng mga taga-Narnia sa loob.
Si Glenn Storm, lalo na, ay nakita mismo kung paano napatay ang higit kalahati sa kanyang mga anak, at kinailangan niyang dalhin ang masaklap na balita sa kanyang asawa pagbalik ng sugatang grupo ni na Peter at Caspian sa Howe. Si Lucy lang ang hindi sumama sa pagsalakay, kaya siya ang nag-asikaso sa mga sugatan gamit ang kanyang mahiwagang gamot, kasama si Trumpkin, na kung hindi dahil sa lunas, ay malamang ay namatay na. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Peter at Caspian ukol sa nabigong plano, at kung may karapatan ba talagang mamuno ang mga Telmarine sa Narnia. Tanging si Edmund lang ang nakapidyo sa kanila nang muntik na silang magduelo mismo sa harap ng Aslan's Howe. Habang si Mirez ay kinokoronahan na bilang bagong hari at tinatanggap ang suporta ng mga Panginoong may lupa mula sa Beruna, Tashban, Etensmore, at Isla ng Galma, si Nicabrick naman ay lumapit kay Caspian at iminungkahi na sumandal siya sa isang mas matandang kapangyarihan, isang puwersang minsan ay nakapidyo pa kay Aslan. Ipinakilala ni Nicabrick kay Caspian ang isang werewolf, si Tim Hans, at isang mangkukulam o hag, si Clara Isova, na nagsabi kay Caspian na taglay nila ang lakas, at puot, na walang sino man ang makakatumbas, at maari nilang garantyahan ang kamatayan ni Mirez, at higit pa roon. Gumuhit ang hag ng bilog gamit ang kanyang mahabang kuko, at inilabas ang tila kalahating bahagi ng sirang kristal na cetro, habang umaawit ng isang malupit at matigas na panalangin. Pagkatapos, tinaas niya ang kanyang tinig at itinanam ang cetro sa gilid ng bilog. Biglang lumitaw ang isang bloke ng yelo sa kalagitnaan ng hangin, at sa loob nito, lumitaw ang walang iba kundi si Jadis, ang sinauna at matagal ng patay na White Witch, at orihinal na may-ari ng cetrong iyon, na may kapangyarihang gawing bato ang kahit anong bagay o nilalang na kanyang mahawakan, bago ito pinukpok ni Edmund sa laban nila noon. One drop of Adam's blood. This isn't what I wanted. Then I am yours, my king. Hinawakan agad ni Nicabrick at ng werewolf si Caspian, at hinilamusan ng hag ang kaliwang palad nito upang kumuha ng dugo. Biglang dumating sina Peter, Lucy, Edmund, at Trumpkin. Naglaban sila laban kina Nicabrick, sa werewolf, at sa hag. Muntik nang mapatay ni Nicabrick si Lucy bago siya tuluyang patayin ni Trumpkin. Pinakamahusay ang ginawa ni Edmund. Dinestruct niya ang werewolf at napatay ito sa isang matalim na saksak. Tinulak naman ni Peter si Caspian palayo at hinarap si Jadis. Isang pagkakamali, dahil nasa loob na siya ng bilog. Inakit siya ni Jadis at sinabing, "Alam mong hindi mo to kayang mag-isa." Bago pa siya tuluyang mahulog sa pang-aakit nito, bumiyak ang bloke ng yelo at tuluyang nabasag. Doon nakita ni Peter si Edmund, na siya palang sumaksak sa bloke gamit ang kanyang espada. Ito na ang pangalawang beses na niligtas ni Edmund si Peter mula sa halos tiyak na kamatayan sa kamay ni Jadis. Noong una, tinaga ni Jadis si Edmund, at ngayon, napaghigantihan niya ito. Sa wakas, naunawaan ni Peter ang kanyang mga pagkukulang, at tinanggap na may katwiran si Lucy sa pagtitiwala kay Aslan. Nagreklamo siya na sana'y nagpakita si Aslan ng patunay, pero sinabi ni Lucy na marahil ay hinihintay ni Aslan na sila ang magpakita ng kanilang tiwala sa kanya. Samantala, kinausap ni Caspian si Cornelius ng masinsinan. Sinabi ni Cornelius na palagi niyang nakita si Caspian bilang ang pinakadakilang kabalintunaan, ang Telmarine na magliligtas sa Narnia. Tumawid na ngayon ang hukbo ni Mirez sa bagong tapos na tulay sa Great River at dumating sa Howe, daan-daang sundalo, may dala pang 4 na trebuchet. Ibinunyag na ni Peter ang kanyang bagong plano. Ipadala sina Susan at Lucy papasok sa pinakaloob ng Shuddering Woods upang hanapin si Aslan, dahil tanging siya na lang ang makakatulong sa kanila. Nagbigay pa ng dagdag na ideya si Caspian, may isa pang kahinaan si Mirez. Bilang hari, kailangan niyang sundin ang mga kaugalian at inaasahan ng kanyang bayan. Isa na rito ay ang pagtatakda ng labanan sa pamamagitan ng one-on-one na duelo, na maaaring magbigay sa kanila ng kaunting oras. Dahil dito, si Edmund, suot ang kanyang orihinal na royal armor, ay lumakad patungo sa kampo ni Mirez at iniabot ang hamon ni Peter sa pamamagitan ng sulat, isang duelo sa pagitan nila. Nagkunwari ang mga lord ni Mirez na siya ay may karapatang tumanggi, pero si Mirez ay hindi na umatras, ayaw niyang magmukhang duwag sa harap ng mga tauhan niya. Ito, syempre, ang talagang gusto ni Lord Sopuspian, na malinaw na napansin ni Mirez sa araw mismo ng duelo. Umalis na sina Susan at Lucy, sakay ng tapat na kabayo ni Caspian.
Ipinilit ni Caspian na ibalik kay Susan ang Toretot pero tumanggi ito, sabay sabing, baka kailanganin mong tawagin ako ulit, na sinabayan naman ni Lucy ng pang-uuyam at tanong kung ano raw ang ibig sabihin nun. Hindi na sumagot si Susan, wala siyang oras o gana ipaliwanag ang tungkol sa pag-ibig sa isang batang kapatid na hindi pa nakakaintindi. Habang naglalaban sina Peter at Mirez sa gitna ng mga guho sa labas ng How, nagpatuloy ang pagsakay nina Susan at Lucy. Bandang gitna ng gubat, iniwan ni Susan si Lucy at hinarap ang isang Telmarine patrol gamit ang kanyang bow at mga palaso. Pinatay ni Susan ang 3 Telmarine, at muntik nang mapahamak bago siya sagipin ni Caspian sa huling sandali. Inakay siya pabalik sa How. Samantala, parehong nasugatan sina Peter at Mirez. Humiling si Peter ng 5 minutong pahinga, at pinayagan siyang magpahinga ng 3. Nagkaroon ng pagkakataon sina Peter at Edmund na makapag-ayos, at sinabi ni Susan na nakatawid na si Lucy, sa tulong din ni Caspian. Samantala, iritadong kinausap ni Mirez si Sopuspian sa hindi nito pag-intervene sa laban, isang bagay na ilegal man ay siya mismo ang humiling, pero tinanggihan ni Sopuspian, hindi dahil sa kabutihang loob kundi dahil may sarili itong plano. Nagpatuloy ang laban. At sa huli, natalo ni Peter si Mirez. Pero imbes na tapusin agad ang buhay nito, iniabot niya ang kanyang espada kay Caspian, at sinabing hindi sa kanya ang karapatang pumatay kay Mirez. Handang patawarin ni Caspian si Mirez, pero ibabalik na niya ang pamumuno sa mga Narnian. Pero bigla na lang pinatay ni Sopuspian si Mirez gamit ang isa sa mga pulang palaso ni Susan, na malamang ay ninakaw mula sa aklatan ni Dr. Cornelius pagkatapos gamitin ito ni Mirez sa pagguhit sa lumang larawan ng sinaunang mga hari at reyna. Sumigaw si Sopuspian ng pagtataksil. Agad itong nagsimula ng malawakang offensiba ng mga Telmarine sa How. Inutusan ni Glozell ang mga kabalyero na sumugod habang nagsimula naman ng tuloy-tuloy na pambobomba ang mga tauhan ng artillery gamit ang kanilang mga makabagong trebuchet. Nagtagumpay ang mga puwersa ng Narnia na maantala ang paglusob ng mga Telmarine sa pamamagitan ng pagpapalambot ng lupa sa ilalim ng mga kabayo ng kalaban. Nang bumagsak sa sinkhole ang mga sundalo ng Telmarine, agad silang panyanan ng mga archers na pinamumunuan ni Susan. Kasunod nito, pinangunahan ni Caspian at Glenstorm ang isang matinding cavalry charge mula sa likuran ng kalaban. Nang magsimula ng sumugod ang impanterya ni Sopuspian, tila ba siguradong matatalo na ang mga taga-Narnia, lalo na nang tamaan ng mga dambuhalang bato mula sa trebuchet ang gate ng How, at tuluyang masilyuhan ito. Pero si Lucy, nakalapit na sa kagubatan, ay sinalubong na ni Aslan, at saka tinambangan ang isang Telmarine patrol. At sa palagay ko, sapat na ang pagtulog ng iyong mga kaibigan. Hindi ba? Wika ni Aslan, at sa isang matunog na ungol, ginaisang niya ang mga puno ng Narnia mula sa kanilang mahabang pagkakahimbing sa loob. Ng 1300 years, habang nalugmok sa sinkhole si Caspian at muntik nang mapatay ni Glozell gamit ang kanyang halberd, isang ugat ng punong kahoy ang lumitaw mula sa lupa, hinatak si Glozell at itinapon siya sa gilid ng bangin, nawalan ito ng malay. Habang inaangat ni Peter si Caspian pabalik sa lupa, ang mga puno ng kagubatan, ngayoy gising at buhay, ay nagsimulang maglakad gamit ang kanilang mga ugat at sumali sa labanan, pinapalitan ang takbo ng gyera. Isang bato mula sa trebuchet ang tumama sa isang punong kahoy at pinatay ito, ngunit agad itong ginantihan ng isa pang punong tumamba sa mismong trebuchet at pinulbos ito. Sabay-sabay na pinangunahan ni Peter, Caspian, Susan, at Edmund ang isang counterattack dahilan para umatras ang mga Telmarine.
Telmarine. Nag-pullback si Sopuspian at pinapunta ang kanyang mga tauhan sa tulay, inaakalang mas madali itong ipagtanggol. Siyempre, sinundan sila ni Peter, Caspian, Edmund, at Susan. Ngunit sa tulay, laking gulat ni Sopuspian nang makita niyang hinarap siya ng isang batang babae, si Lucy, na may dalang maliit na patalim, at kasunod nito, isang malaking leon ang lumakad papalapit na parang siya ang may-ari ng buong mundo. Ipinag-utos ni Sopuspian ang pagsugod, pero sinukat muna ni Aslan ang kalaban sa loob ng 5 segundo, at sa isang matinding ungol, ginaisang niya ang Diyos ng ilog. Ang ilog ay nabuhay at halos nalunod ang buong hukbo ni Sopuspian, at nalunod mismo si Sopuspian, matapos tanggalin ng ilog ang tulay mula sa pagkakapwesto, habang siya at ang kabayo niya ay nasa ibabaw pa. Matapos iyon, isinuko na ng mga Telmarine ang kanilang mga armas sa mga taga-Narnia. Tinanggap ni Aslan sina Peter, Susan, Edmund, at Caspian. Tumindig, mga hari at reyna ng Narnia, kayong lahat, wika ni Aslan, habang nililinaw kay Caspian, na tila nagdadalawang isip, na siya na nga ang susunod na hari ng Narnia, sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Dumating naman ang maliit na grupo ng mga daga, dala si Repichip sa isang papag. Ginamit ni Lucy ang kanyang mahiwagang gamot para buhayin si Repichip, na agad yumuko kay Aslan, pero laking gulat niya nang mapansing wala na siyang buntot. Tinukso siya ni Aslan tungkol sa pagiging labis na sensitibo sa karangalan, pero ibinalik pa rin ang kanyang buntot, matapos ipakita ng iba pang mga daga ang kagustuhang putulin din ang kanilang buntot para hindi mapahiya ang kanilang pinuno. Tinawag naman ni Aslan si Trumpkin at inungulan ito ng malakas, parang sinasabi, "Oo, totoo nga akong umiiral." Pinamunuan ni Aslan sina Caspian at ang 4 na probensi papunta sa kabisera ng mga Telmarine, kung saan sila ay sinalubong ng mga mamamayan ng may sigawan at pag-aalay ng mga bulaklak. Pagdating nila sa kastilyo, tila ba nawala ang dating madilim na aura nito. Pagkatapos, tinawag ni Caspian ang lahat ng Telmarine at inihayag, mula ngayon, magiging isang pagkakaisang Narnian Telmarine na ang Narnia. Ngunit para sa mga Telmarine na hindi kayang tanggapin ito, maaari silang bumalik sa lupain ng ating mga ninuno. Ngunit hindi ito ang Telmar sa kanluran ng Narnia. Bagkus, ito ay isang isla sa ating mundo, ang lugar kung saan napadpad ang mga ninuno nilang mga pirata na na-shipwreck sa isang portal patungong Narnia. Si Glozell, na ngayon ay muling nakabangon, ay voluntaryong unang tumawid. Kasunod niya ang biyudang reyna na si Prunaprismia at ang kanyang sanggol. Nang maglaho sila sa portal na nilikha ni Aslan, naging mapagduda ang ibang mga Telmarine. Kaya't nag-alok si Repichip na pangunahan ang 11 daga upang ipakita sa lahat na ito'y ligtas. Doon na inihayag ni Peter na siya at ang kanyang mga kapatid ay go na rin sa portal, dahil si Caspian na ang kailangang mamuno. Dagdag pa rito, hindi na muling makakabalik sa Narnia sina Peter at Susan, pero sina Edmund at Lucy ay maaari pa. Nagpaalam si Susan kay Caspian. Hindi rin naman magiging posible ang kahit anong pag-iibigan sa ating dalawa, wika niya, dahil mas matanda ako sa iyo ng mga 1300 years. At sa huli, tumawid na silang 4 sa portal, at nagbalik sa platform ng Strand Underground Station, kung saan sumakay sila sa susunod na tren. Ang tanging nagpakita ng panghihinayang ay si Edmund, dahil naiwan niya ang kanyang electric torch sa Narnia. Ibinilang na ang mga taon mula nang makabalik sila sa England mula sa mahiwagang kaharian ng Narnia. Isang araw, sinubukan ni Edmund na sumali sa British Armed Forces, pero sinabi sa kanya na masyado pa siyang bata. Pagpasok ng kapatid niyang si Lucy para tawagin siya pauwi, nagreklamo si Edmund tungkol sa age requirement para makasali sa army. Habang nagkukwento siya na kahit minsan na siyang naging hari sa Narnia ay tinatrato pa rin siyang parang ordinaryong bata, sinabi ni Lucy na wala namang nakakaalam nun kasi nangyari iyon sa ibang mundo. Pag-uwi nila, sinalubong sila ng katahimikan sa bahay ng tiyuhin nilang si Harold, na abala sa pagbabasa ng dyaryo at hindi man lang sila pinansin. Habang gumagawa ng nakakatawang mukha si Edmund sa harapan ni Harold, dumating ang anak nito na si Eustace at isinusumbong agad siya sa tatay niya. Nagulat si Edmund sa inasta ni Eustace, at muntik na niya itong sugurin kung hindi lang siya pinigilan ni Lucy.
Sabi ni Lucy, kaka-rating lang daw ng sulat mula sa ate nilang si Susan. Pagkatapos nito, umakyat si Lucy sa kwarto para basahin ang sulat. Doon niya nalaman na sina Susan at ang kuya nilang si Peter ay masayang-masaya sa United States. Tinapos ni Susan ang sulat sa pagsasabing gusto raw ng kanilang nanay na manatili muna sila sa England ng ilang buwan pa. Pagkatapos basahin, nagreklamo si Lucy na kailangan pa nilang tumagal sa England. Kahit pareho sila ng nararamdaman ni Edmund, sabi niya, maswerte na rin si Lucy dahil may sarili siyang kwarto sa bahay ni Harold. Samantalang siya, kailangan pang makisama sa anak nitong si Eustace na sobrang matigas ang ulo. Bigla na lang tinanong ni Edmund si Lucy kung napansin na ba nito ang barko sa painting sa pader. Sabi ni Lucy, parang Narnian daw ang dating nito. Sagot ni Edmund, naalala raw niya kung gaano nila nami-miss ang Narnia. Habang nakatitig si Lucy sa painting, napansin niyang parang gumagalaw ang tubig dito. Dumating si Eustace sa kwarto at hindi maintindihan kung bakit puro Narnia na lang ang pinag-uusapan ng dalawa. Ayon sa kanya, hindi naman daw totoo ang Narnia. Iniisip niya na gawa-gawa lang daw ito dahil sobra silang mahilig magbasa ng mga kwentong pambata. Sabi ni Edmund, hindi sila nagbabasa ng walang kwentang libro gaya ni Eustace. Dahil dito, na si Eustace at sinabi na ang pagbabasa ng mga fairy tale ay pabigat lang sa buhay niya. Hindi nagustuhan ni Edmund ang tono nito, at muntik na silang mag-away kung hindi lang sila pinigilan ni Lucy. Tinawag niya ang pansin ng dalawa sa gumagalaw na tubig sa painting. Bago pa nila mamalayan ang nangyayari, nagsimulang pumasok ang tubig palabas ng painting at unti-unting binabaha ang kwarto. Gulat na gulat si Eustace. Sinubukan niyang sirain ang painting, pero habang inaagaw ni Lucy at Edmund ito sa kanya, nahulog ito sa sahig at lalo pang bumuhos ang tubig sa buong kwarto. Halos malunod na sila sa tubig, pero nakalutang din sila sa ibabaw, at nang lumingon sila sa paligid, nasa Narnia na sila. Hindi maintindihan ni Eustace kung ano ang nangyayari, pero napansin ni Lucy ang isang barko na papalapit sa kanila, ang Dawn Treader, at sinabi niya sa mga kasama na lumangoy papunta roon. Hirap silang lumangoy sa gitna ng dagat, pero dumating si Caspian, ang bagong hari ng Narnia, para tulungan si Lucy. Nagulat si Lucy sa muli nilang pagkikita, at dahil dito, nakumpirma nilang nasa Narnia nga sila. Tinulungan ni Caspian at ng kanyang mga tauhan ang tatlo para makasampas sa barko. Ngunit si Eustace, nagrereklamo pa rin at sinabing gusto niyang bumalik ng England. Nang makasampa na silang lahat sa barko, tinanong ni Lucy si Caspian kung siya ba ang tumawag sa kanila. Sagot niya, hindi raw siya ang gumawa nun. Hindi na ito iniintindi ni Edmund at masaya lang siyang makabalik sa Narnia. Bigla nilang narinig si Eustace na sumisigaw sa isang daga na si Reepichip na papalapit sa kanya. Pinaliwanag ni Reepichip na tinutulungan lang niya si Eustace na mailabas ang tubig sa kanyang baga. Hindi makapaniwala si Eustace na nakakapagsalita ang daga. Akala niya ay isang kalokohan lang ito. Umalis siya at bigla niyang nakita ang isang minotaur na nagsalita rin sa kanya. Labis siyang nagulat at hindi na niya maintindihan ang mga nangyayari, kaya napahandusay siya sa sahig at nawalan ng malay. Inutusan ni Caspian ang Minotaur na bantayan si Eustace. Pagkatapos nito, ipinakilala niya sina Edmund at Lucy sa mga tauhan ng barko bilang ang hari at reyna ng Narnia. Ilang sandali pa, dinala sila ni Caspian sa kanyang silid at ipinaliwanag na patungo sila sa lugar na tinatawag na Lone Islands. Nagtaka sina Edmund at Lucy kung bakit sila pupunta roon. Sabi ni Caspian, isa siyang misyon upang hanapin ang 7 lords ng Telmar, mga kaibigan ng yumaong ama niya, na tumakas mula sa Narnia noong tinangkang agawin ng kanyang tiyo ang trono. Ipinakita niya sa kanila ang mapa ng Narnia kung saan makikita ang Lone Islands. Nagtanong si Lucy kung may lugar pa ba sa dulo ng mapa. Sabi ng kapitan ng barko na si Drin Ian, hindi pa raw ito na-e-explore, at may mga alamat daw ng mga nilalang gaya ng Sea Serpent na naruroon. Natawa si Edmund at sinabing hindi siya naniniwala sa Sea Serpent, pero tahimik lang siyang tinitigan ni Drin Ian. Ilang sandali pa, habang nagtatanong si Lucy kung ano kayang mangyayari kapag narating nila ang dulo ng mundo, nagising si Eustace at lumapit sa kanila. Agad niyang inireklamo na puro imahinasyon lang daw ang mga pinag-uusapan nila. Hindi maintindihan ni Reepichip kung bakit lagi siyang galit. Sagot ni Eustace, dinukot daw siya at pinilit isama. Narinig ito ni Caspian at sinabing iniligtas lang nila ang buhay niya, pero sinagot pa rin ito ni Eustace at nagsabing isusumbong niya sila sa British Consulate. Sakto naman na dumating ang isang tauhan ni Caspian at iniulat na malapit na sila sa Lone Islands. Habang nakatanaw sa isla mula sa barko, napansin ni Caspian na wala ni isang Narnian flag sa paligid. Nagtaka si Drin Ian at sinabing kain na hinala ito. Iminungkahi ni Edmund na maghanda sila ng pangkat para sa pagbaba sa pampang.
Pero sinabi ni Drin Ian na si Caspian lang ang sinusunod niya dahil siya ang kasalukuyang hari. Medyo nadismaya si Edmund pero tinanggap na lang niya. Pagkatapos nito, inutusan ni Caspian si Drin Ian na gamitin ang mas maliliit na bangka para makarating sila sa dalampasigan bago nila pagdesisyonan ang susunod na hakbang. Nang marating na nila ang isla, napansin ng grupo na tila abandonado ang lugar. Biglang tumunog ang isang malaking kampana, at inutusan ni Caspian si Repichip na manatili muna kasama ang mga tauhan ni Drin Ian habang silang apat, sina Caspian, Edmund, Lucy, at Eustace, ang mag-iimbestiga sa kung anong meron sa isla. Sabi ni Caspian, kung hindi sila makabalik sa dalampasigan bago magbukang liwayway, kailangang sundan sila ni Drin Ian at ng kanyang mga tauhan. Habang naglalakad sila sa paligid ng isla, sumilip si Eustace sa isang gusali at nakita ang isang takot na pamilya sa loob. Pero imbes na sabihin ito kina Caspian, sinabi niyang wala siyang nakita. Sinabihan siya ni Edmund na bantayan ang pasukan ng malaking bulwagan na papasukin nila. Bago sila umalis, inabot ni Caspian kay Eustace ang isang espada. Sabi ni Eustace, huwag silang mag-alala dahil babantayan daw niya ito ng maayos. Pagpasok nina Caspian, Edmund, at Lucy, nakita nila ang isang aklat na may mga pangalan na nakakancel. Habang iniisip nila kung ano ang ibig sabihin nito, napagtanto nilang aklat ito ng mga mangangalakal ng alipin. Bago pa sila makakilos, biglang bumaba mula sa kisame ang mga slave trader para umatake. Matindi ang laban nila, pero biglang dinala ng isa sa mga ito si Eustace papasok ng silid at tinutukan siya ng patalim. Dahil dito, napilitan sina Caspian na ibaba ang kanilang mga sandata. Iniutos ng isa sa mga slave trader na dalhin sina Eustace at Lucy sa palengke para ibenta, habang sina Caspian at Edmund ay ikukulong sa dungeon. Hindi makapaniwala si Caspian at banta niya, pagbabayaran nila ito. Pero tinawanan lang siya ng isa sa mga slave trader at sinabing may magbabayad naman para sa kanya kapag naibenta na siya. Habang nasa dungeon, paulit-ulit na sinisipa ni Caspian ang pinto para subukang buksan, pero wala ring nangyari. Biglang may narinig silang boses na nagsabing walang silbi ang ginagawa nila dahil hindi sila makakatakas. Lumapit si Caspian para silipin kung sino ang nagsasalita at nakita niya si Lord Byrne, isa sa 7 lords ng Telmar. Nagulat si Caspian at agad na nagpahayag kung sino siya. Masaya siyang binati ni Byrne dahil kilala raw niya ang ama ni Caspian. Maya-maya, may narinig silang sigawan mula sa labas. Sumilip si Edmund sa bintana at nakita niya ang lalaking si Rins na nagmamakaawa sa mga slave trader na huwag kunin ang kanyang asawa. Hindi siya pinakinggan, at isinakay ang asawa niya sa bangkang paalis ng isla. Nang makita ito ni Caspian, tinanong niya si Byrne kung saan dadalhin ang mga inosenteng tao sa bangka. Pero ang sagot lang ni Byrne ay, tingnan mo na lang. Pagkakatawid ng bangka sa bahagi ng dagat, biglang binalot ito ng kakaibang berdeng ulap, at unti-unti silang nawala. Gulat na gulat sina Caspian at Edmund. Tinanong nila si Byrne kung ano ang nangyari, pero hindi rin niya alam. Pinaliwanag niya na narinig nila at ng iba pang lords ang tungkol sa ulap na iyon at sinubukan nilang alamin kung ano iyon. Pero matapos maglayag ang iba sa paghahanap ng sagot, wala ni isa ang nakabalik. Dagdag pa ni Byrne, kung hindi man sila may benta bilang alipin, ipapadala sila sa ulap bilang alay. Nag-aalala si Edmund sa narinig, at sinabi niya kay Caspian na kailangan nilang gumawa ng paraan para tulungan sina Lucy at Eustace. Maya-maya, inilalako na sa palengke sina Lucy at Eustace. Kaagad na ibenta si Lucy, pero walang gustong bumili kay Eustace. Biglang dumating si Drin Ian kasama ang kanyang mga tauhan, sinira ang palengke, at nilabanan ang mga slave trader. Nakalabas sina Caspian at Edmund at sumali sa labanan. Get the keys! Keys! Sila ang nagwagi. Habang pabalik na sa barko, humabol si Rins at nakiusap kay Caspian na isama siya sa paghahanap sa kanyang asawa. Dahil isa raw siyang mahusay na mandaragat, pumayag si Caspian. Masaya si Rins, pero gusto ring sumama ng anak niyang si Gale. Sinabihan siya ni Rins na mas mabuting manatili siya sa isla, at nalungkot ito. Biglang lumabas si Byrne at iniabot kay Caspian ang isang lumang espada ng Narnia. Sinabi niyang galing ito sa ama ni Caspian at isa raw ito sa 7 espada ng Narnia.
Ayon pa kay Byrne, ito raw ay regalo mula sa lumikha ng Narnia, si Aslan, at gusto niyang panatilihin ito ni Caspian. Tinanggap ito ni Caspian, pero ibinigay niya ito kay Edmund bago sila sumampa muli sa barko. Pagkatapos nito, naglayag sila pasilangan mula sa Lone Islands, dahil doon raw nanggagaling ang mahiwagang ulap. Makalipas ang ilang sandali, nahuli si Eustace na nagnanakaw ng prutas sa barko, pero pinigilan siya ni Reepichep. Hinamon siya ni Reepichep sa isang labanan, kaya napanood sila ng lahat. Trying to run away? We're on a boat, you know. That was for stealing. That was for good measure. We have ourselves a duel. Catch. Take your best shot. Is that it? Come on. Now, again. And again. That's right. That's right. Oh no! Sa huli, napalundag ni Reepichep si Eustace at bumagsak ito sa isang basket. Laking gulat nila nang makita si Gale na nagtatago pala sa loob. Gulat na gulat si Rince nang makita ang anak niya, pero tuwang-tuwa si Green Ian at tinanggap agad si Gale sa barko. Lumapit si Lucy at ipinakilala ang sarili kay Gale, saka siya dinala sa silid. Maya-maya, pinuri ni Reepichep si Eustace dahil sa ipinakita nitong tapang sa laban, at sinabing tuturuan niya itong maging mahusay na mandirigma. Ilang sandali pa, habang magkasama sina Green Ian, Caspian, at Edmund, nakita nila ang isang isla at napagpasyahan nilang huminto muna upang magpahinga sa dalampasigan. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat sa isla, may mga nilalang na hindi nakikita, tinatawag na Duffelpods, na tahimik na naglalakad sa paligid nila. Napansin nilang may binabasang aklat si Lucy bago ito nakatulog, at dahil sa tingin nila'y may silbi ito, kinuha nila siya nang hindi nagigising ang iba. Nagising si Lucy at sinubukang humingi ng tulong, pero pinigilan siya ng mga Duffelpods. Nang malayo na sila sa dalampasigan, ibinagsak nila si Lucy sa lupa. Sinubukan niyang labanan sila pero madali siyang nadisarmahan dahil hindi naman niya sila nakikita. Sinabi ng mga nilalang na malalaking halimaw daw sila at papatayin nila ang mga kaibigan niya kung hindi niya gagawin ang gusto nila. Takot na takot si Lucy at nagtanong kung ano ba ang gusto nila. Sagot ng kanilang pinuno, kailangan nilang pumasok si Lucy sa bahay ng mapang api at hanapin ang isang aklat ng mahika. Pagkatapos daw nito, kailangan niyang bigkasan ang isang spell para makita ang hindi nakikita. Habang iniisip ni Lucy kung nasaan ang bahay, biglang nagbukas ang isang hindi nakikitang pinto, at inutusan siyang pumasok. Tinanong ni Lucy kung bakit hindi na lang sila ang gumawa ng spell, at sabi ng pinuno ng Duffelpods, hindi raw sila marunong magbasa. Pagkatapos nito, pumasok si Lucy sa bahay, at agad na nilock ng mga nilalang ang pinto. Ilang sandali pa, nagising si Caspian at napansin ang mga yapak sa lupa. Agad niyang ginaising ang iba at nang mapansing nawawala si Lucy, iniwan nila ang dalampasigan para hanapin siya. Samantala, nahanap ni Lucy ang aklat ng mahika, at pagkalukot nito, nakita niya ang isang spell na kayang gawing mas maganda ang isang tao. Sa loob-loob ni Lucy, pakiramdam niya ay hindi siya sapat na maganda, lalo na't hindi siya kamukha ni Susan. Dahil dito, kinuhanan niya ng pahina ang spell at itinago ito. Habang ginagawa niya ito, narinig niya ang tinig ni Aslan na tinatawag siya, pero wala siyang nakitang kahit sino sa paligid. Sunod niyang nakita ang spell para gawing nakikita ang mga hindi nakikita, at sinimulan niya itong basahin. Sa parehong oras, inaatake na ng Duffelpods sina Caspian at ang iba. Gulat na gulat si Caspian dahil hindi niya makita ang kalaban. Habang sinasabi ng mga Duffelpods na sila'y mga higanteng halimaw, biglang yumapekto ang spell, at unti-unti silang naging visible. Lumalabas na hindi pala sila higanti, kundi maliliit na nilalang na nagkunwaring dambuhala para takutin ang mga tao sa isla. Hinarap sila ni Edmund at tinanong kung nasaan si Lucy. Sabi ng pinuno nila, nasa loob lang daw ng bahay. Bigla na lang naging visible ang bahay at nakita nina Edmund at Caspian kung saan pumunta si Lucy. Sa loob ng bahay, biglang naging visible ang isang lalaki na si Cory Akin, at nagulat si Lucy nang makita siya. Paglabas nila ng bahay, ipinakilala ni Lucy si Cory Akin kina Edmund at Caspian. Sinisi siya ng mga Duffelpods at sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit sila naging invisible. Paliwanag ni Cory Akin, ginawa lang niya iyon para sa kabutihan nila. Pagkatapos niyang paalisan ang mga Duffelpods mula sa harap ng bahay, inimbitahan niya ang mga taga Narnia na pumasok. Tinanong ni Lucy kung bakit niya pinatago ang mga Duffelpods, at sabi niya, para raw protektahan sila sa panganib na nagmumula sa likod ng ulap. Habang naguguluhan ang lahat, ipinakita niya sa kanila ang mapa ng isang lugar na tinatawag na Dark Island, isang lugar kung saan nagkukubli ang kasamaan.
Dagdag pa niya, ang kasamaan sa islang iyon ay maaaring maganyong kahit ano at sisirain ang kabutihan sa mundo. Nagtanong si Lucy kung paano nila ito mapipigilan. Sabi ni Cory Akin, kailangang gamitin ang 7 sinaunang espada ng Narnia, kasama ang hawak ni Edmund, para basagin ang sumpa. Naalala ni Caspian na maaaring nakita na ni Cory Akin ang 7 lords ng Telmar at tinanong kung nasaan sila. Sagot ni Cory Akin, ipinadala raw niya ang mga ito upang sundan ang isang asol na bituin patungo sa isla ni Ramando, kung saan nila ilalagay ang mga espada sa mesa ni Aslan. Dagdag pa niya, kapag nandoon na ang mga espada, magpapakawala ito ng mahikang kayang sirain ang sumpa. Pero binalaan niya sila na kailangan nilang mag-ingat dahil susubukan ang bawat isa sa kanilang paglalakbay. Ipinakita niya sa kanila ang asol na bituin, at sinimulan na nila itong sundan. Pagkalipas ng ilang araw, nawala ang bituin dahil sa bagyo. Naging aligaga si Drin Ian at nagpahayag ng pag-aalala dahil hindi na raw nila alam kung saan sila pupunta. Iminungkahi niyang bumalik na lang sila, pero tumanggi si Caspian. Sabi niya, may mga taong kailangang iligtas gaya ng asawa ni Rins. Kinagabihan, nanaginip si Lucy na binabasa niya ang beauty spell para maging kasing ganda niya si Susan. Biglang lumitaw ang ulap sa loob ng silid, at nang tumingin siya sa salamin, nakita niyang naging si Susan na siya. Paglabas niya ng silid, napunta siya sa isang kasayahan kasama ang kanyang mga kapatid. Habang tumatagal, napansin niyang wala si Lucy sa mundo ngayon. Na-realize niyang mawawala siya kapag tuluyan siyang naging si Susan. Nang bumalik siya sa silid, nakita niya si Aslan sa salamin. Sinabi nito na hindi niya kailangang maging ibang tao. Dagdag pa niya, kailangan niyang tanggapin kung sino siya. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Aslan at biglang nagising si Lucy. Pagkagising, sinunog niya ang pahina ng spell na kinuha niya mula sa bahay ni Cory Akin. Sumunod nito, lumapit ang ulap kina Caspian at Edmund habang sila'y natutulog, at napanaginipan din nila ang masasamang bagay. Sa panaginip ni Edmund, nakita niya ang isang masamang babae, ang White Witch, na inaakit siyang sumama sa kanya at maging hari. Nagising siyang takot na takot, pero pinakalma siya ni Lucy. Doon nila naisip na may kung anong dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng masamang panaginip. Kinaumagahan, huminto sila sa isang abandonadong isla para mag-imbestiga. Habang nag-uusap sina Caspian at ang iba kung saan sila pupunta, palihim na lumayo si Eustace para gumawa ng sarili niyang lakad. Maya-maya lang, nakita ni Caspian, Edmund, at Lucy ang isa sa 7 lords na nakahandusay at walang malay sa loob ng isang maliit na lawa na may kakayahang gawing ginto ang lahat ng mahawakan nito. Nakita rin nila ang lumang espada ng Narnia na pagmamay-ari ng lord, nakalubog sa tubig. Nakuha naman nila ito nang walang abala. Bago sila umalis, natukso si Edmund na gawing ginto ang ibang bagay para madala pabalik sa England. Sabi niya kay Lucy, yayaman daw sila pag ginawa niya ito. Pero sinabi ni Caspian na bawal silang mag-uwi ng kahit ano mula sa Narnia. Nino si Edmund at sinabing hindi naman siya isa sa mga nasasakupan ni Caspian para sabihan kung ano ang dapat gawin. Dagdag pa niya, sawa na siyang laging pangalawa at laging kinukwestiyon ang kakayahan niyang mamuno. Dahil dito, nagkaroon sila ng main-itang pagtatalo. Pinatigil sila ni Lucy dahil malinaw na may kakaibang puwersang gustong pag-awayin sila. Napagtanto rin ito ng dalawa at sabay silang lumabas ng kuweba. Samantala, nakita ni Eustace ang isang bahagi ng isla na punong-puno ng gintong kayamanan. Napaisip siya kung gaano siya yayaman kung makukuha niya ito, kaya nagsimulang mag-impake ng ginto. Handa nang umalis sina Caspian, pero napansin nilang wala si Eustace. Nagboluntaryo si Edmund na hanapin siya, pero sinabi ni Caspian na sasamahan niya ito. Habang nililibot nila ang isla, nakita nila ang lugar kung saan naroon ang mga kayamanan. Bigla nilang nakita ang mga damit ni Eustace na sunog at nakakalat sa sahig. Nalungkot si Edmund dahil akala niya, patay na ang pinsan nila. Habang nag-iikot pa sila, napagtanto ni Caspian na isa sa mga lords ng Telmar ay dumanas din ng parehong sinapit ni Eustace sa islang iyon. Nahanap ni Edmund ang espada ng lord at kinuha ito. Samantala, sa barko, nakita ni Lucy ang isang dragon na lumilipad papalapit sa kanila. Dumapo ito sa tuktok ng barko at muntik nang sirain ang poste. Sinubukan itong atakehin ni Drin Ian at ng mga tauhan niya, pero agad din itong lumipad paalis at sinunggaban si Edmund sa isla.
Takot na takot si Edmund at hindi alam ang gagawin, pero laking gulat niya nang ipakita ng dragon na siya pala si Eustace. Hindi makapaniwala si Edmund, at agad niya itong isinama pabalik para ipakilala sa iba. Ipinaliwanag niya na malamang ay natukso si Eustace sa kayamanan, kaya siya naging dragon. Tinanong ni Edmund kung may paraan para maibalik si Eustace sa dati, pero aminado si Caspian na wala siyang alam. Nalungkot si Edmund sa narinig, at habang iniisip nila kung anong susunod na hakbang, iminungkahi ni Caspian na magpalipos muna sila ng gabi sa isla. Kinagabihan, nakita ni Reepichip si Eustace na umiiyak, kaya nilapitan niya ito at pinayapang muli. Sinabi rin ni Reepichip na ang pagkakaroon ng karanasang tulad ng pagiging dragon ay nangyayari lang sa mga natatanging tao. Kinabukasan, nagising si Lucy at nakita niyang muli ang asol na bituin. Agad niyang ginaising ang iba at sinabi na kailangan na nilang bumalik sa barko para ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Maya-maya pa, narating nila ang isla ni Ramando at nakita nila ang isang mesa sa loob ng kastilyo na may mga pagkain. Bago sila kumain, napansin ni Caspian at Edmund ang tatlo pang lords na tila nahipnotismo ng isang sumpa, walang malay pero humihinga pa rin. Doon nila napagtanto na ang mesang iyon ay ang mismong mesa ni Aslan. Nang makuha nila ang tatlong bagong espada, idinagdag nila ito sa mga nauna nilang nakuha at inilapag sa mesa. Wala munang nangyari, dahil kulang pa sila ng isang espada upang makabuo ng 7. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nilang may bumabagsak na asol na liwanag mula sa langit. At ang liwanag na ito ay isang babae, si Liliandil, ang anak ni Ramando. Sinabi ni Liliandil na siya ang magiging gabay nila, at malaya silang kumain ng kahit ano sa mesa ni Aslan. Bago sila kumain, tinanong ni Edmund kung ano ang nangyari sa mga lords na natagpuan nila sa isla. Ipinaliwanag ni Liliandil na pinatulog sila dahil nagbanta silang maglaban-laban, isang gawaing mahigpit na ipinagbabawal sa mesa ni Aslan. Pagkatapos nito, ipinakita niya sa kanila ang Dark Island, ngunit sinabi ni Caspian na 6 pa lang ang hawak nilang espada. Sinabi ni Liliandil na ang huling espada ay nasa isla rin, pero kailangan nila ng matinding tapang para makuha ito. I hope we meet again. Goodbye. Maya-maya, sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa Dark Island, at pinalakas ni Reepichip ang loob ni Eustace para huwag matakot. Pagdating nila roon, pumasok ang ulap sa barko at nagsimulang maglaro sa isip nila. Nakita ni Caspian ang kanyang ama na tinatawag siyang isang kabiguan sa pamumuno sa Narnia. Sa kabilang banda, muling nagpakita kay Edmund ang White Witch at inialok sa kanyang maging hari, pero tinanggihan niya ito dahil alam niyang patay na. Bigla nilang narinig ang isang tinig na nagsasabing huwag silang lumapit sa isla. Nang lumapit sila, nakita nilang ito pala si Lord Rook, hawak ang huling espada. Kahit paulit-ulit siyang nagsasabing lumayo sila, binuhat siya ni Eustace at inakyat sa barko. Pagkapakilala ni Caspian bilang hari ng Narnia, binalaan sila ni Rook na dapat na silang bumalik dahil delikado ang isla. Pumayag naman si Caspian dahil nasa kanila na ang huling espada. Pero nagbabala si Rook na huwag mag-isip ng kahit anong ikatatakot nila, dahil nababasa ito ng ulap. Sa kasamaang palad, nakapag-isip na si Edmund ng kinatatakutan niya. Edmund, what did you just think of? Too late. It's too late! Biglang lumitaw ang isang dambuhalang sea serpent at inatake ang kanilang barko. Lumaban si Eustace sa halimaw. Take that! Pero napabagsak siya nito. Kalaunan, sinabugan niya ito ng apoy at bahagyang napahina, pero hindi alam ni Rook na tinutulungan sila ni Eustace, kaya ibinato niya ang espada sa dragon. Tinamaan si Eustace at agad siyang lumipad palayo habang nag-aalala ang iba, dahil nakita nilang nakakabit na sa katawan niya ang huling espada. Maya-maya, lumapag siya sa isla ni Ramando at nakita si Aslan na nasa tabi niya. Nagulat siya, at agad siyang ibinalik ni Aslan sa pagiging tao at dinala sa kastilyo. Pinulot ni Eustace ang huling espada at naglakad papunta sa mesa ni Aslan. Samantala, hirap na hirap sina Caspian at ang iba sa pakikipaglaban sa Sea Serpent. Si Edmund ay halos mag-alay ng sarili bilang Cain para mapatay ang halimaw, pero muntik na siyang mamatay sa proseso.
kabilang dako, halos mahulog na ni Eustace ang espada sa mesa ni Aslan, pero hinayla siya pabalik ng ulap. Sa huli, nagawa niyang lampasan ito at nailapag ang espada, at agad na lumabas ang mahiwagang kapangyarihang sinabi ni Cory Akin. Habang muling nagpapakita ang White Witch kay Edmund. What are you trying to prove, Edmund? That you're a man. I can make you that. I can make you my king. Just take my hand. Just give it. Napansin niyang kumikislap na ang hawak niyang espada, palatanda ang kompleto na ang 7 sinaunang espada ng Narnia. Dahil dito, sinaksak niya ang Sea Serpent, at sabay na sumigaw ang White Witch sa sakit habang naglalaho. Nawasak ang halimaw, at tuluyang nawala ang sumpa sa Dark Island. Masayang-masaya sina Caspian at ang iba, at habang nawawala ang ulap, nakita nila ang mga Narnian na isinakripisyo sa mga nakaraang taon. Nakita ni Rince ang asawa niya sa isa sa mga bangka, kaya tumalon siya sa tubig kasama si Gale para salubungin ito. Biglang lumitaw si Eustace malapit sa barko, masaya at ibinalita na isa na siyang normal na bata ulit. Tuwang-tuwa si Reepichep para sa kanyang kaibigan at tumalon sa tubig para makisaya. Maya-maya, nakita nila ang isang isla sa di kalayuan at nagtanong kung iyon na ba ang lupain ni Aslan. Dahil wala naman silang kailangang apurahin, nagtungo sila roon gamit ang bangka. Pagdating nila, nakita ni Eustace si Aslan na lumalakad kasama nila patungo sa isang malaking alon sa pampang. Nang makita siya nina Caspian, Edmund, Lucy, at Reepichep, sinabi ni Aslan na magaling ang kanilang ginawa, at malapit na ang pagtatapos ng kanilang paglalakbay. Tinanong ni Lucy kung nasa lupain na ba sila ni Aslan, pero sinabi nitong nasa kabila pa iyon ng alon. Nagtanong naman si Caspian kung naroon ang kanyang ama, ngunit sabi ni Aslan, siya lang ang makakatuklas nyon. Binalaan din siya ni Aslan na kapag tumawid siya sa alon, hindi na siya makakabalik. Lumakad si Caspian papalapit sa alon, pero sa huli nagpasya siyang huwag nang tumuloy. Hindi siya sigurado kung matutuwa ang kanyang ama kung basta na lang siyang sumuko sa mga pinaglaban nito. Sabi ni Caspian, gusto niyang maging mas mabuting hari para sa kanyang bayan. Sinagot siya ni Aslan, isa ka ng mabuting hari. Maya-maya, sinabi ni Edmund kay Lucy na gusto na rin niyang umuwi. Nagulat si Lucy at sinabing akala niya gusto ni Edmund manatili sa Narnia, pero sabi ni Edmund, mahal niya ang England at ang kanilang pamilya. Pagkatapos nito, lumapit si Reepichep kay Aslan at humingi ng pahintulot na tumungo sa lupain nito, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Pinayagan siya ni Aslan, kaya nagpaalam siya kina Caspian, Edmund, at Lucy. Ayaw pa sanang magpaalam ni Eustace sa kaibigan niya, pero sinabi ni Reepichep na karangalan ang lumaban sa tabi niya. Naiyak si Eustace sa sinabi nito, at saka tumuloy si Reepichep patungo sa lupain ni Aslan. Tinanong ni Lucy si Aslan kung maaari pa ba silang bumalik ni Edmund sa Narnia. Sinagot ni Aslan na hindi na sila makakabalik dahil tulad ni Susan at Peter, sila ay lumaki na. Tinanong ni Lucy kung makikita pa ba nila si Aslan sa kanilang mundo, at sinagot naman nitong palagi siyang nakatingin sa kanila. Sinabi rin ni Aslan na magkikita silang muli balang araw. Pagkatapos nito, binuksan niya ang isang portal para makabalik sila sa England. Bago sila lumisan, sinabi ni Caspian na sila na ang itinuring niyang pinakamalapit niyang pamilya. Niyakap niya sila at nagpaalam. Pagdating nila sa harap ng portal, nagtanong si Eustace kung makakabalik pa ba siya. Sabi ni Aslan, baka kailanganin muli siya ng Narnia. Kasunod nito, bumalik na sina Edmund, Lucy, at Eustace sa kanilang mundo at natagpuan ang sarili nila sa kwartong puno pa rin ng tubig. Nang bumalik ang tubig sa painting, ngumiti si Eustace at ibinalik ito sa pader. Pagkarinig nila sa tawag ng kanyang ina, sandali nilang tiningnan muli ang painting bago bumaba. Kahit noon ay hirap si Eustace na paniwalaan ang Narnia. Natanto rin niyang hindi lang basta kwento ng pinsan niya ang lahat. Matapos siyang maging isang dragon, natuto siyang maging mas mabuting tao at naging mahalagang bahagi sa pagtalo sa ulap ng kasamaan. Ipinapakita ng paglalakbay ni Eustace na kahit ang pinakaduda at matigas ang ulo, ay maaaring makagawa ng pagbabago kapag natuto silang buksan ang kanilang isipan at tumulong sa kapwa. Diyan nagtatapos ang detalyadong paliwanag at recap ng The Chronicles of Narnia franchise series. Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta, at magkita-kita tayo sa susunod na kwento. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.